The Boss Husband. Credit to the author. 1601-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Yun, na misunderstood mo ang ibig kong sabihin, sabi ko lang. Gustong magpaliwanag ng mabilis ni Justin, ngunit pinalo ni Mila ang isa pang kamao sa kanyang dibdib. Ayos lang. Alam kong nahihiya ka, at nag-aalala ka na hindi ako papayag. Sinabi ko na sa simula pa lang na gusto kita. Hindi mo kailangang mag-alala na matanggihan kita. Sa kabila ng katotohanan na ang lokasyong ito ay hindi partikular na kaakit-akit, pangako na pumili ng isang romantikong setting kung saan upang magtapat sa hinaharap. Gayunpaman, hindi ito nagpapahiwatig ng lahat ng iyong gagawin sa hinaharap. Maraming sinabi si Mila sa kanyang sarili at sumando sa dibdib ni Justin na parang isang maliit na babae na parang napako na. Gustong magpaliwanag ni Justin, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, dapat ko bang ipaliwanag sa kanya na hindi ko kailanman sinabi na gusto ko siya? Mukhang hindi pa ngayon ang oras para linawin sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kailangang bumantong hininga si Justin, gawin natin ito sa ngayon, gayon pa man, pagkatapos lumabas, natural na magkakaroon ng maraming oras para magpaliwanag sa kanya. Gayunpaman, ang hyperactive na pag-iisip ni Mila ay naging dahilan upang medyo hindi mabata si Justin. Sa huli, naalala ni Justin ang maliit na palawit ng Dear Jade sa kanyang kamay, at ibinalik ito kay Mila, at sinabing, kunin mo mismo ang Jade pendant na ito, hindi imposibleng makaalis, may tiwala ako na kaya kitang ilabas. Ngunit umiling si Mila at tumanggi, ito ang tanda ng pagmamahal na ibinigay ko sa iyo. Ang tanda ng pag-ibig. Gayunpaman, may biglang pumasok sa isip niya. Teka, isang jade pendant. Ito. Nag-isip sandali si Justin, at pagkatapos ay nagtanong, Miss Lo, nakakita ka na ba ng jade pendant na gawa sa Kunlun Jade na may bulaklak na peras? Natigilan si Mila, at kinusot ang kanyang mga mata habang nagtatanong, ibig mong sabihin ang pear flower jade pendant ng aking ama. Sa iyong ama. Maraming ideya ang pumasok sa isip ni Justin, sigurado ka bang mayroon ang iyong ama? Siyempre, iyon ang iniwan ng aking ina. Ilang beses ko na itong nakita, ngunit hawak ito ng aking ama. At muli, tiyak na higit sa isang piraso ng Kunlun Jade ang inukit na may mga bulaklak na peras, at hindi ko alam kung ang pinag-uusapan mo ay piraso ng aking ama, sabi ni Mila. Natahimik si Justin, hindi niya akalain na may ganoong pagkakataon sa mundo, at isa-isang isinama ang mga naunang pahiwatig. Sinisilip ang kanyang Endless Resolve Restoration Scripture, ang Tang Ancestral Fortress, ang Vassal Family ng Lo Family, ang Wang Family, ang fictional Wang Sheng, ang totoong Nicole, ang Pear Flower Jade Pendant ni Kunlun Jade, at isang Jade Pendant na may nakaukit na maliit na USA, ang palayaw ni Mila. Lu. Sa wakas ay napagtanto ni Justin kung ano ang nangyayari at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Ang kwento na ito ay may kakayahang pumunta sa mga bilog. Lumilitaw na si Lourdes ang biolohikal na ina ni Mila. Si Wang Mei na inutusan lamang ni Quentin na samantalahin ang relasyon ni Lourdes sa kanyang sarili at kay Karen at ginamit si Nicole, ang pseudonym na minsang ibinigay niya sa kanyang anak, upang linlangan siya na ibahagi ang pagsasanay. Ang Wang Sheng ng taong iyon ay talagang si Quentin mismo, gumamit din siya ng pseudonym sa secular na mundo tulad ng pseudonym ni Maro, ngunit si Quentin ay mas kalokohan. Ang Nicole ng pamilya Wang, sa kabilang banda, ay malinaw na kumilos sa isang dula, at nang magkaroon ng pagkakataon, tahimik siyang bumalik sa illusion realm. Gayunpaman, dahil ang kanyang pangalan ay Nicole, siya ay napakakalma at kontento nang tawagin ang kanyang pangalan, kaya walang sino man ang nakakakita sa mga kapintasan. Ang palayaw ni Quentin para kay Mila ay ilay. Masasabi bang sa puso niya, palagi siyang nahuhumaling kay Lourdes? Marahil ay hindi naniniwala si Justin na may pakialam si Quentin sa relasyon ng lalaki at babae, ngunit ngayon, pagkatapos makinig sa ilan sa mga pahayag ni Mila, ang posibilidad na ito ay tila nabuo. Kung iyon ang kaso,
Si Quentin ay hindi lamang ang biolohikal na ama ni Mila kundi pati na rin ang matandang kaibigan ni Lourdes. Ang relasyong ito, nagparamdam kay Justin na tila mas mahirap ang pagpatay sa kanya. Tingnan natin kung ano ang mangyayari pagdating ng panahon, susubukan ko ang kanyang saloobin at pagkatapos ay pag-usapan ito. Si Justin ay tahimik na nag-iisip. Sa madilim at hindi maintindihang mundo, may kanya-kanyang iniisip ang dalawa at patuloy na sinusundan ang itim na bola. Dahil si Justin ay nasa katakot-takot na lugar na ito sa lahat ng oras na ito, hindi niya mabilang kung gaano na sila katagal dito, ngunit ito ay hindi bababa sa kalahating buwan. Kung hindi dahil sa hindi kailangan nilang dalawa ng pagkain at tubig, baka dito na sila mamatay sa gutom. Walang kamalay-malay, nang hindi sinasadyang ginagamit ni Justin ang kanyang banal na sentido para basahin ang mga magic book mula sa mga Panginoon, ang itim na bola sa kanyang kamay ay biglang nakaramdam ng ibang haplos. Nagulat si Justin at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya, damn it, mukhang hindi namamatay ang tanggang bagay na ito, matatapos na ba ang lahat ng ito? Naramdaman na lang niya na unti-unting tumaas ang bilis at lakas ng itim na bola na para bang may tinatawag na nasa unahan. Napagtanto din ni Mila na nagbago na ang sitwasyon, at may pag-asa, isang pares ng magagandang mata ang namulat. Pagkaraan ng ilang sandali, isang maliit na liwanag ang sa wakas ay lumitaw sa iyong harapan. Ito ay isang malabong tuldok na naglalabas ng malabong lilang liwanag. Alam ni Justin na ito ay dahil sa layo, ngunit walang duda na ito ay halos isang labasan. Ngayong nakikita na niya ang tiyak na labasan, nagmamadaling niyakap ni Justin si Mila at diretsyong lumipad patungo sa mahinang tuldok ng liwanag dahil wala ng oras na sayangin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang palapit sila ng palapit, mas lalo silang kinikilig at nawala ng malay sa eksenang nasa harapan nila. Pagkalapit ko lang ay napagtanto ko na ang tuldok na ito ay talagang isang pinto na may mga magagaan na kurtina na halos hindi ko makita ang dulo nito. Ang mahinang lilang kinang ay hindi pinahintulutan ang nakapaligid na madilim na masasamang espiritu, na naglalabas ng malambot na lilang ningning. Naramdaman ni Justin na nakatayo siya sa harap ng isang bundok na ilang libong metro ang taas, kasing liit ng langgam. Ano ito? Isa ba itong labasan? Blanco ang tanong ni Mila, masyadong nakakagulat ang larawan. Sumimangot si Justin at sinabing, hindi ako sigurado, ngunit ang itim na bola na ito ang naghatid sa atin dito, malamang na ito ay. Kaya lang, nakaharang ang bagay na ito, at tila wala itong pasukan. Gusto mo bang subukang gumamit ng ilang spell para tanggayan ang magaan na kurtinang ito? Hindi. Ang bagay na ito ay napakakaiba, hindi mo mararamdaman ang anumang pagbabago-bago ng aura, kung sakaling may mga hindi inaasahang pangyayari, hindi ka maaaring magulo, pagtanggi ni Justin. Tulad ng pagkataranta ni Justin, bigla niyang naalala na ang itim na bola sa kanyang kamay ay nagpupumiglas pa rin ng husto, at tila ang itim na bola ay hindi pa nakakarating sa destinasyon nito. Patuloy na sinundan ni Justin ang direksyon ng itim na bola, at sa loob ng saklaw ng light curtain, nagpatuloy siya sa paggalaw. Sa pagkakataong ito, hindi nagtagal ay natauhan na siya. Nakita niya na sa isang posisyon sa gitna ng light curtain, may isang itim na lacquered disc, na halos kasing laki ng wash basin, na dahan-daang umiikot. Ang purple light curtain na ito ay kumalat mula sa paligid nito sa pag-ikot ng disc. Sa madaling salita, ang gayong maliit na disk ay naging makina ng malaking kurtinang ito. Sa napakalawak na madilim na mundo, na may kakaibang malaking ilaw na kurtina at isang mahiwagang itim na disk sa gitna, ang mga ordinaryong tao ay maaaring matakot hanggang mamatay. Ang material ng disk ay hindi inaasahan na halos kapareho ng itim na bola sa kamay ni Justin, at ito ay nakaukit din ng isang malaking bilang ng mga rune na hindi niya maintindihan. Ang mga rune na ito ay katulad ng mga pattern sa Kunlun Mirror at sa Pango Axe. Hindi kaya. Ang lahat ng ito ay ang obra maestra ng mga dakilang sinaunang immortal. Gumawa sila ng kakaibang mundo, pero bakit? Natarante si Justin nang maramdaman niya ang itim na bola sa kanyang kamay na nagpupumiglas. Tumigil siya sandali, inilapit ang Chaos Cauldron na nagbabantay sa paligid, bago nagpas siyang bitawan. Ang susunod na bagay na lumitaw ay naging sanhi ng pagtitig ni na Justin at Mila ng may halong hininga.
Matapos lumipad ang itim na ball ito mula sa palad ni Justin, lumipad ito patungo sa itim na disk. Sa gitna ng black disk na ito, may hemispherical depression na tamang-tama para sa itim na bola na naka-embed dito. Ito pala ang orihinal na itim na bola. Ito kaya ang susi para mabuksan ang pinto nitong light curtain. Itong black disk ang susi. Hulaan ni Mila. Iyon din ang iniisip ni Justin sa kanyang puso, ngunit sa sandaling ito ay medyo kinakabahan siya, sa takot na baka may mangyari. Nang ang itim na bola ay naka-embed sa itim na plato, ang makapal na nakaimpake na maliliit na rune sa buong itim na plato, tulad ng hindi mabilang na mga light rune na may buhay, ay nagsimulang kumurap at naglalabas ng puting liwanag. Ang bilis ng itim na disk ay patuloy na humihina sa paglitaw ng puting light rune, at habang ito ay humina, ang nakapalibot na mga light curtain ay patuloy na lumiliit sa saklaw. Ang liwanag na kurtina ay unti-unting lumiit mula sa gilid, at ang mga masasamang espiritong iyon, tulad ng mga kabayong ligaw, ay nagsimulang sumugod sa malawak na daanan ng kalawakan na orihinal na nakaharang ng magaan na kurtina. Ang bilis ng pag-urong ng light curtain. Pagkaraan ng maikling sandali, ang buong light curtain ay lumiit hanggang wala pang 100 talampakan ang lapad. Tila isang bilog na gate ng purple light ang lumitaw sa harap nila. At ang itim na disk na ito, na parang natapos na ang gawain, ay tahimik na lumipat sa kaliwang bahagi ng pinto, at nanatiling walang pag-unlad. 1602. Magandang ideya bang pumasok dito? Tanong ni Mila, nanginginig ang boses. Nandito na tayo, wala na tayong mapupuntahan kung hindi papasok. Sabi ni Justin. Sinubukan niyang abutin at hawakan ang itim na disk pagkatapos makumpirma na wala pang nangyari. Ngunit ang itim na disk ay hindi tumugon, at ito ay lumitaw na walang espesyal na mekanismo ay nasa lugar. Tumigil sandali si Justin, pagkatapos ay inabot niya ang itim na bola sa gitna, dahan-dahang itinulak ito sa loob ng gate. Gumalaw talaga ang itim na bola. Ang kulay ube na pinto ng liwanag ay nagsimulang maglaho habang ang itim na bola ay dahan-dahang itinulak sa kailaliman, na nagpapakita ng isa pang eksena sa loob. Mayroong isang malaking espasyo na itinayo mula sa mga bato sa harap nito, at ang mga maselang bato ay gawa sa ilang espesyal na material, na may ilang maliliit na golden rune formation na kumikislap sa lahat ng dako. Ginamit ni Justin ang kanyang divine sense para mag-scan sa paligid at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at hindi niya napigil ang sumigaw, ito ang Tungtian Pagoda. Si Justin, na nakakita sa tore na ito sa unang palapag ng Tungtian Pagoda, ay inakala na nakita na niya ito dati. Hindi nakakagulat na ang mga gintong rune na ito ay tila pamilyar. Ano ang Tungtian Pagoda? Nalilitong tanong ni Mila. Napakagulo ng isip ni Justin, at wala siyang panahon para ipaliwanag ito ng detalyado sa babae. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla silang nasa Tungtian Pagoda. Posible kayang may koneksyon ang Eye of the Sky Demon at ang Tungtian Pagoda sa 10,000 Demon Realm. Pero bakit ganito ang nangyari? Umiiral na ba ang talatang ito bilang default, o nilikha ba ito ng mga dakilang sinaunang immortal? Naisip ni Justin si Harlot na naging gusot kay Tony upang iligtas siya at si Lucille noong araw na iyon, at wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa walang katulad na demonyong fox na ito. Dahil nandito na siya, baka tingnan niya ulit ang pagoda. Halika, kinuha ni Justin si Mila at pumasok sa Tungtian Pagoda. Ang aura na lumapit sa kanila sa susunod na segundo ay ganap na naiiba mula sa nakaraang natural na mundo, at ito ay ang mayamang aura sa Tungtian Pagoda. Nang nasa loob na siya, napagtanto ni Justin na ang pinto ng light curtain sa likod niya ay hindi nakasara, at ang susi, na itim na bola, pagkaraang umaban, ay nakahover lang sa itaas nito. Malamang kinuha ng mga ninuno ng pamilya Meng ang itim na bola mula dito. Sandali lang. Nag-flash ang isip ni Justin, at naisip niya. Kung kinuha ng ninuno ng pamilya Meng ang itim na bola mula rito, hindi ba ibig sabihin na minsan siyang pumunta sa Tungtian Pagoda at lumabas? Ang kaisipang ito ay labis na ikinagulat ni Justin. Dahil minsang sinabi ni Harlot na walang nakatakas mula sa 10,000 Demon Realm mula nang pumasok siya sa lugar na ito 50,000 taon na ang nakalilipas, at siya rin ang pinakamatagal na nabubuhay na powerhouse sa lugar na ito. Masasabing si Harlot ang buhay na epiko ni Wan Yaojia.
Walang hindi niya alam, lalo pa ang mahalagang bagay na may nakalusot sa Tungtian Tower. Kung ganoon nga ang kaso, ang tanging paliwanag ay matagal bago pumasok si Harlot dito, ang mga ninuno ng pamilya Meng ay nakapasok na rito, at nakalusot pa sa 79 na Purple Blue Heavenly Lightning at lumabas sa tore na ito. Sa kasong ito, walang paraan si Harlot para malaman ang makasaysayang katotohanan ito. Saglit na nag-alinlangan si Justin bago dinala si Mila sa gitna ng Tungtian Pagoda sa palapag na ito. Ang Tungtian Pagoda na ito ay napakalaki, at si Justin ay hindi sigurado kung siya ay nasa itaas na palapag o wala. Para sa Purple Blue Heavenly Lightning, hindi na ito malaking banta kay Justin. Pagkatapos ng lahat, habang hawak ang Chaos Cauldron at ang kanyang cultivation base ay hindi kasing baba ng dati, walang paraan na hindi niya maprotektahan si Mila. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipat ang tanawin sa unahan, naabot ang gitnang seksyon at nagsiwalat ng napakalaking gininto ang bilog. Ito ay tila isang gintong pelikula na sumasakop sa bakanteng espasyo sa gitna, ngunit hindi ito isang bagay na madaling maalis. Ang mga gintong pattern na ito ay ginamit ng Purple Blue Heavenly Lightning para maiwasan ang mga nanghihimasok. At sa ilalim ng bilog na ito, makikita mo ang mga patong ng mga bilog sa ilalim nito, at sa itaas ng bilog na ito, walang karagdagang mga bilog, tanging isang saradong gintong simboryo na umaabot hanggang sa direksyon ng tore ng pagoda. Mukhang ito talaga ang pinakamataas na palapag ng Tungtian Pagoda, bulong ni Justin, pwede bang? May dalawang pasukan at labasan sa tuktok na palapag ng Tungtian Pagoda. Tiyak na iniisip ni Justin, nang tumakas siya gamit ang Chaos Cauldron noon, nagpasya siyang huwag pumasok sa Eye of the Sky Demon at pagkatapos ay lumabas. Dapat ay may isa pang labasan na direktang patungo sa Susan. Nang malaman ni Mila ang tungkol sa sitwasyon sa Tungtian Pagoda at sa 10,000 Demon Realm, hindi niya maiwasang ngumiti at magtanong, pwede ba tayong lumabas? Tumango si Justin, karamihan, pumunta tayo at alamin kung mayroon pang ibang mga labasan. Bagamat malaki rin ang pinakamataas na palapag na ito, hindi ito magiging katulad ng unang palapag kung saan hindi mo makita ang gilid ng daan-daang kilometro, at kung titingnan mo ng mabuti, dapat ay makakahanap ka ng mga pahiwatig. Tuwang-tuwa si Mila sa pag-iisip na makakalabas na, wala siyang naramdaman sa isang mapanganib at kakaibang lugar sa sandaling iyon. At iniisip pa rin ni Justin sa kanyang puso, maaaring sinabi ng mga ninuno ng pamilya Meng na kaya nilang buhayin ang mga demonyo, at nangangahulugan ito na maaari nilang palayain ang mga demonyo at demonyong iyon mula sa 10,000 Demon Realm. Kung mayroon mang paraan, sa lakas ng mga dyablo sa langit at mga demonyong langit na ito sa 10,000 Demon Realm, kahit papaano ay magkakaroon sila ng 4 na beses sa kanilang kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban kung sila ay makakatakas. Dagdag pa, ang mga tulad ni Harlot at Demon Emperor Zeshao, na mga master ng Yuqing Heavenly Lightning sa labas ng mundo, hindi ba ang mga matuwid na cultivator na iyon ay papatayin sa loob ng ilang segundo? Ang problema, ang mga ninuno ng pamilya Meng ay nakarating na sa ganoong antas, napakadaling makapasok sa Tungtian Pagoda, at kinuha niya ang susi sa tarangkahan ng Eye of the Sky Demon, paano siya mahuhulog sa punto ng pagkawasak sa sarili. Maaaring sa oras na iyon, walang ibang mga master sa 10,000 Demon Realm na maaaring maglabas sa kanila. O hindi ba siya nakaisip ng paraan para maalis ang ibang mga master sa lugar? O baka naman, 50,000 taon na ang nakalilipas, malamang na mas maaga pa ito kaysa sa digmaan sa panahon ng Harlot, at may isa pang sikreto. Nang si Justin ay nahulog sa malalim na pag-iisip at nalilito, bigla siyang nakarinig ng mahinang dagandong ng kulog na nagmumula sa ilalim ng Tungtian Pagoda. Yun ba ang Purple Blue Heavenly Lightning? Ang puso ni Justin ay nanlamig, ang makalangit na kidlat na ito ay direktang bumaba mula sa mga porma sayon ng iba't ibang mga layer ayon sa iba't ibang antas ng mga nanghihimasok. Tungkol naman sa pinakamataas na palapag, dahil ipinapalagay na matagumpay na nasira ang tore, walang makalangit na kidlat na umatake kay Justin at sa kanilang dalawa, ngunit ang bawat layer sa ibaba ay patuloy na magpapabagsak ng makalangit na kidlat ng iba't ibang kapangyarihan. Hindi maiwasan ni Justin na mag-isip, may makapasok ba sa tore? Makatuwiran na ang Tungtian Pagoda ay nagbubukas ng isang beses sa isang taon, at dapat ay matagal na itong nagsara. Walang makakapasok sa sandaling ito. Maliban na lang kung
Isang taong matagal nang nasa pagoda. Lumunok si Justin, at bagamat hindi siya makapaniwala, malamang na si Harlot o Tony ang kasama niyang pumasok sa tore noong isang taon. Hindi mahalaga kung sino man iyon, hindi maaaring umupo na lang si Justin at huwag pansinin ito. Sa ngayon, si Justin ay may dahilan upang maniwala na mayroon siyang lakas upang pumunta mula sa unang palapag hanggang sa 79 na layer, kaya dapat siyang bumaba at tingnan. Kung si Harlot ang nakikipagtalo pa kay Tony, hindi niya maiiwan si Harlot. Miss Lo, manatili ka rito, walang makalangit na kidlat sa sahig na ito, napakaligtas. Gusto kong bumaba at suriin ang sitwasyon. Kung hindi ako aakyat pagkatapos ng isang araw, pagkatapos ay gagawa ka ng paraan upang maghanap sa labasan, tiyak na mayroon dito. Nag-aalala si Justin na ibaba si Mila, kaya time siyang nagbabala. Nang marinig ito, balis ang hinawakan ni Mila ang braso ni Justin, ikaw. Huwag mo akong iwan. Justin, hindi mo ba sinabing hindi mo ako iiwan, natatakot ako. Ipinaliwanag ni Justin ang banta sa walang magawang paraan. Mas minabuti niyang pumuntang mag-isa para wala siyang alalahanin. Pagkatapos noon, pumayag na lamang si Mila na manatili sa pinakamataas na palapag. Gayunpaman, matigas na sinabi ni Mila sa huli na kung hindi babalik si Justin, hindi rin siya lalabas, na naging dahilan upang makonsensya si Justin at hindi makayanan. Ngunit kung ikukumpara, kung hindi siya bumaba para tingnan kung ano iyon, palaging nasa puso niya si Harlot, at hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Higit pa rito, ang mga Devil Cultivator ng Great Desolate Gate, Esther, at ang iba pa ay sabik na ilabas ang kanilang mga ninuno mula sa pagoda. Kung may pagkakataon sa pagkakataong ito, mas mabuting ilabas si Harlot. Gayunpaman, sa kaharian, taas, at pag-iisip ni Harlot, hindi siya ang uri ng masasamang tao na makakasira sa mundo, pagkatapos ng lahat, hindi niya ginawa iyon 50,000 taon na ang nakakaraan. Kuya Fox, sana ay ayos ka lang. Tahimik na bumulong si Justin sa kanyang puso, at pagkatapos ay tumalon pababa. Ang Chaos Cauldron ay naglabas ng madilim na liwanag, at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nagsimulang magalit sa paligid ni Justin. Nang dumaan si Justin sa unang layer ng Golden Formation, gaya ng inaasahan, ang makalangit na liwanag ay nagsimulang bumagsak mula sa formation na iyon, na direktang tumama sa posisyon ni Justin. Boom! Ang makalangit na kidlat sa tuktok na layer ay ang pinakamalakas, ngunit ngayon ang cultivation base ni Justin, na sinamahan ng antas ng pagbawi ng chaos, ay ganap na wala sa tanong. Nang ang purple-blue heavenly lightning ay pumasok sa crimson mouth ng kaguluhan, isang dagsa ng mga purple electric sparks ang lumitaw at pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Sa halip, ito ay napalitan ng purong espiritual na enerhiya at iniksyon sa Justin at sa Chaos Cauldron. 1603. Ang kapangyarihan ng purple-blue heavenly lightning ay hindi pa rin kasing lakas ng Tai Ching heavenly lightning. Kung aasa lang si Justin sa kanyang pisikal na katawan, maaaring hindi niya masuportahan ang ika-79 na antas, ngunit sa Chaos Cauldron, ang lahat ay napakasimple. Ang Chaos Cauldron na ito ay talagang pinasadya para sa pagoda. Nakakalungkot na ang cultivation base ni Justin ay umabot sa pinakamataas na antas ng Tai Ching. Gaano man kalaki ang espiritual na enerhiya, hindi niya mapalakas ang kanyang True Yuan, dahil ang bawat pagtaas nito ay mahirap mapanatili. Ito rin ang dahilan kung bakit pinino ni Quentin ang Internal Demon Divine Soldier, napagtanto din ni Justin ang kahihiyan ng kaharian na hindi makasabay sa cultivation base ng isang tao. Matapos tiisin ni Justin ang pinakamalakas na kulog, habang pababa siya, mas madali ito. Ang kanyang katawan ay parang diretsyong nahulog sa 9 heavens. Sa isang kisap mata, naabot na niya ang ibabang dosenang layer. Sa antas na ito, ang kapangyarihan ng purple-blue heavenly lightning ay maaaring baliwalain na ni Justin, at madali itong malabanan sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa kanyang katawan. Sinuri ni Justin ang paligid, at ang eksena sa unang palapag ay nagulat sa kanya ng ilang sandali, sila ba talaga? Sa unang palapag ng Tungtian Pagoda, isang malaking masa ng silver gray na enerhiya ang nakikipaglaban sa isa pang hibla ng puting True Yuan. Ang silver gray na enerhiya na iyon ay malinaw na antimatter energy ni Tony, at ang kanyang katawan ay nasa puso ng grupo ng enerhiya, eksakto tulad noong nakaraang taon.
Ang mas kakaiba ay ang lakas ng lalaking ito ay tumaas ng husto. Ang pamimilit ng enerhiya ng antimatter ay radikal na nagbago mula noong araw na iyon. Medyo nagulo si Harlot sa gitna ng isa pang grupo ng mga malagatas na puting True Yuan na kalasag, at tila nahihirapan siyang mapanatili ang kanyang True Yuan. Nakapagtanggol lang siya dahil kulang siya sa kinakailangang kapasidad para umatake. Ang kanyang malasutla na buhok ay gusot, at ang puting damit na nakasabit sa kanyang katawan ay napunit sa ilang lugar. Pinoprotektahan ng siyam na Snow White fluffy foxtail sa kanyang likod ang kanyang paligid, bagaman tila nanginginig ang mga ito. Kung hindi dahil sa kanyang kaakit-akit na mukha, na napaka-move on pa, imposibleng makita na ito ang marangal at mayabang na Jade Fox Palace Master. Halatang natuklasan din ng dalawa ang pagdating ni Justin. Nang makita nila si Justin na bumababa mula sa itaas, maging si Harlot o Tony, lahat sila ay natigilan at nakaramdam ng hindi kapanipaniwala. Ikaw ba yan? Ang tanga mo. Hindi ka lumabas. Maging si Harlot, na nakasaksi ng maraming pangyayari, ay hindi makapag-relax sa sandaling ito, ngunit pagkatapos siyang tingnan, marahan siyang sumimangot at sinabing, "Teka. Nadagdagan ba ng husto ang iyong cultivation?" Medyo nagulat din si Justin, parang mahigit isang taon na talagang nanatili ang 2 taong ito sa unang palapag ng Tungtian Pagoda, at nag-aaway pa rin sila hanggang ngayon. Haha! Justin! Duwag ka, dumating ka sa tamang oras, huwag kang tumakas sa pagkakataong ito kung gusto mo. Natuwa si Tony, at mataas ang kanyang fighting spirit. Ang antimatter energy, na napakalaking parang burol, ay biglang tumaas muli. Nang malaman ni Justin na hindi ito ang oras para magpaliwanag ng sobra, lumipad siya sa tabi ni Harlot, at pagkatapos niyang isakripisyo ang Chaos Cauldron, sinabi niya, "Ipapaliwanag ko mamaya, ayusin mo ang iyong katawan, at ako mismo ang magsosolve sa taong ito." Si Harlot ay hindi isang maliit na batang babae na may maraming debosyon, kahit na siya ay pinigilan ng mga batas ng planetang ito sa 10,000 Demon Realm at hindi maipakita ang kanyang aktwal na lakas, ngunit ang kanyang paningin ay hindi kakila-kilabot. Ang antas ng disposisyon at paglilinang ni Justin ay malinaw na umunlad sa mas mataas na antas. Bagamat hindi niya magagarantiyahan ang kakayahan ni Justin na baguhin ang takbo, handa siyang piliin na paniwalaan ito. Kaya, binalak ni Harlot na bigyan siya ng espasyo at hayaan sina Justin at Tony na magkaayos. "Anak, mahigit isang taon nang hinihila ito ng master na ito, pero huwag mo akong pababayaan." Tumingin si Harlot kay Justin, isang bakas ng pagiging komplikado ang sumilay sa kanyang mga mata na may mahinang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at siya ay pumipitik. Nagmuni-muni si Justin, "Hindi ko pa sinasabing isa kang totoong psychopath, pero kaya mo ba talagang labanan si Tony ng higit sa isang taon? Ngunit, pansamantala, dapat akong tumuon sa pagkontra kay Tony." Mula sa isang maliit na pulubi sa ilalim ng tulay, hakbang-hakbang na dumaan sa lahat ng paghihirap at kalkulasyon at maging kung ano man siya ngayon, talagang hinangaan ni Justin ang taong ito. Maaaring sabihin na si Tony ay naging siya ngayon dahil itinulak ni Justin si Carmela sa kanya. Hindi mahuhulaan ni Justin na ang dahilan na itinanam sa araw na iyon ay magbubunga ng napakapait na bunga ngayon. Sa anumang kaso, dahil hiniling sa akin ng Diyos na makipagkita sa kanya dito. Pagkatapos ay hayaan mo akong tapusin ang masamang relasyon na ito sa aking sariling mga kamay. Mukhang nakain ka na naman ng maraming kayamanan dito, nakangiting sabi ni Justin. Napangiti si Tony, "Bakit, natatakot ka ba? Sa tingin mo ba ay walang kabuluhan ang taon na narito ako? Bagamat hindi ko kayang patayin ang fox na ito, sandali na lang. Ang espiritual na damo at iba't ibang prutas dito ay lubos na nagpaiba sa akin sa nakaraan. What a coincidence. Ibang-iba rin ako sa dati, subukan natin, sino ang nawala ng saysay ngayong taon." Natapos ang pagsasalita ni Justin, at ang nakapalibot na katawan ay nagsimulang mag-condense ng malaking bilang ng purple-blue Tai-Ching Heavenly Lightning. Ang Heavenly Lightning ay parang hindi mabilang na pambubugbog at marahas na electric snake, na nagre-reflect sa buong katawan ni Justin sa isang lilang asul na larawan. Tai-Ching Heavenly Lightning. Si Harlot, na pinagmamasdan ng lahat mula sa malayo, ay sulyap ng pagkagulat sa kanyang mga mata na may malalim na iniisip.
At hindi nagbago ang ekspresyon ni Tony, na may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha at malaking kamay. Ang hindi mabilang na antimatter energies ay parang isang marahas at walang pigil na pag-agos ng karagatan, isang kulay pilak na kulay abo na galit, sinusubukang lumunin si Justin. Ang enerhiya ng antimatter na ito ay ganap na pinagsama sa kanya, na masasabing madaling gamitin, at ang mga katangian ng antimatter ay pinalaki din ng ilang beses. Kung hindi dahil sa Tungtian Pagoda, isang mahiwagang lugar na huwad ng mga sinaunang immortal, ang tore na ito ay matagal nang nilamon. Sa pagharap sa antimatter energy na sumugod sa kanya, agad na binago ni Justin ang ilang Tai Ching Heavenly Lightning sa isang condensed cloud-piercing Heavenly Lightning, tulad ng isang matulis na sibat, at tumusok sa antimatter energy. Ang kapangyarihan ng makalangit na kidlat ay hindi maliit na bagay. Bagamat ang enerhiyang antimatter na ito ay patuloy na kinain ang kapangyarihan nitong makalangit na kidlat ng Tai Ching, hindi pa rin ito mapipigilan ang bilis ng makalangit na kidlat. Boom boom boom. Ang tuloy-tuloy na pagsabog ay nagpasabog ng antimatter energy sa mga piraso. Ang kulay pilak na kulay abo na enerhiya ay naging mga puddles ng nakakalat na nalalabi, lumilipad sa hangin. Galit na nanlaki ang mga mata ni Tony, halatang hindi niya inaasahan na ang antimatter energy na nadagdagan niya ng ilang beses ay tatagos ng Divine Thunder ni Justin. Path! Matapos maubos ng makalangit na kidlat ang kaunting kapangyarihan nito, tumagos pa rin ito sa dibdib ni Tony nang hindi na itago ang kanyang mga tenga. Walang dugong lumipad palabas, at ang enerhiyang lumabas sa butas ng ito ay tumagos ay talagang silver gray na antimatter energy. Hey! Haha! Good! What a powerful move! Tumagilid ang ulo ni Tony, inabot at hinawakan ang butas sa dibdib, nilabas ulit, at ngumisi, sayang naman. Hindi mo ako mapapatay. Sumimangot si Justin, hindi niya inaasahan na hindi siya mapapasingaw ni Tai Ching Heavenly Lightning, tila ang antimatter energy na ito ay talagang naging mas malakas, at ang kakayahan sa pagtatanggol ay lumampas sa kanyang inaasahan. Mabilis na gumaling ang katawan ni Tony, ang kulay pilak na kulay abo na apoy ay nagsimulang kumislap sa kanyang mga mata, at ang kanyang buong katawan ay naging semi-antimatter na estado, na iniikot ang antimatter sa lahat ng direksyon na para bang siya ay nagbagong anyo sa tao-tao Jianghe, si Yang Yang. Tumakbo si Chen dito. Isinakripisyo ni Justin ang Chaos Cauldron pasulong, at ang Chaos Soul ay biglang lumabas ng mabangis, at ang pares ng pulang dugo ng mga mata ay nagpakita ng isang hindi matitinag na kabangisan, at tahasan niyang ibinuka ang kanyang bibig upang lunukan si Tony dito. The same trick, sa tingin mo ba natatakot pa rin ako sa iyo? Tawa ng tawa si Tony, nang hindi umiiwas, dumiretso siya sa dagwang bibig ng Primal Chaos Soul, at ang buong antimatter energy ay sumabog na parang nuclear bomb sa sandaling iyon. Bang! Huho! Gitling! Mabangis na sumigaw ang magulong espiritu na may mahinang tunog at ibinuhos ng kulay pilak na kulay abo na enerhiya, tulad ng Milky Way na bumuhos pabalik, at ito ay bumagsak muli, na namuo sa anyo ng tao ni Tony. Nakaramdam lamang ng pagkabigla si Justin sa kanyang puso, ang Chaos Cauldron na ito ay konektado sa kanyang sariling kaluluwa, kung ang Chaos ay tamaan ng malakas, siya ay masasaktan din. Napakalakas ni Tony na kaya niyang suportahan ang kaguluhan sa isang iglap hanggang sa hindi na nito matiis at may waksi lamang ang kanyang kapangyarihan at umatras sa kaldero. Anong malakas na puwersa talaga? Ang kaguluhang ito ay maaaring aktwal na ubusin ang Tai Ching Heavenly Lightning. Ano ka ba natulala? Ikaw na ang susunod. Si Tony sa paanuman ay nag-condense ng antimatter energy sa isang fortress, binalot si Justin sa ilalim nito, at pagkatapos ay mabilis na isinara at ibinaba siya, na natapos ang pagkuha ng mga pagong sa urn. Noon lamang napagtanto ni Justin na hindi lamang kinokontrol ni Tony ang antimatter energy sa kanyang sarili, ngunit maaari na niyang kunin ang antimatter energy mula sa langit at lupa sa kalooban, tulad ni Justin na maaaring gumamit ng kapangyarihan ng langit at lupa ng arbitraryo. Pumunta ka sa impyerno. Ang antimatter energy group ay sumabog sa lahat ng direksyon ng Justin, tulad ng silver gray na mga paputok sa buong pamumulaklak, ngunit ito ay may halong nakamamatay na kapangyarihan, pinupunit at nilalamon ang lahat. 1604
Si Tony ay umungal na parang baliw na para bang ilalabas ang kanyang sakit at lahat ng kanyang puot sa nakalipas na ilang taon, tila ang dagindong ng hindi mabilang na mga patay na kaluluwa na kinain niya. Parang naglalagablab na apoy ng paghihiganti. Kung ikukumpara sa nakaraang pakikipaglaban kay Harlot, ang kanyang mga emosyon ay umabot sa hindi pa nagagawang kabaliwan. Dahil nakita niya ang pag-asa ng paghihiganti at makalabas sa tore. Mahigpit na ipinamahagi ni Justin ang puwersa ng kaguluhan sa kanyang sarili, sumisipsip ng malaking halaga ng antimatter na enerhiya habang nilalabanan ang patuloy na napakalaking pagsabog. Pero parang tinatapakan pa rin ang dugo sa katawan niya at internal organs, parang hindi mabilang na mga kuko na pumipiga sa bawat daluyan ng dugo sa katawan niya, para siyang hinihiwa ng unti-unti ng kutsilyo. Kahit na siya ay tinataka ng Jade Trap Dragon Nail ni Yasha noon, at buong lakas na inatake ng grupo ng mga monghe, hindi naging komportable si Justin. Sa ilang sandali, ang matigas na sakit ng utak na hindi na-stimulate sa mahabang panahon ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng muling pagkabuhay. Ang mga mata ni Justin ay napuno ng iskarlate na pamumula ng dugo, at umungal siya ng mahinang parang isang demonyong impyerno. Arg! Ang mga kalamnan ni Justin ay tila may sariling kamalayan at magkakaugnay sa isa't isa. Ang kanyang fighting instinct ang nagtulak sa kanya na gumawa ng mas wild na desisyon ng walang pag-aalinlangan. Tai Ching Heavenly Lightning. Biglang pinalabas ni Justin ang kapangyarihan ng kaguluhan sa paligid niya, kumuha ng bakas upang itaboy mula sa kontrol ng antimatter energy, at muling nagtipon ng daan-daang makapal at manipis na Tai Ching Heavenly Lightning mula sa lahat ng direksyon. Ang lilang asul na electric light ay parang torrent na bumubuhos mula sa wala, na sinisira ang nasa lahat ng puok na antimatter energy. Ang mga damit sa katawan ni Justin ay punit-punit na at pagod na para bang siya ay hubad, na may nagngangalit na mga ilaw ng kuryente na umaagos mula sa kanyang mga kalamnan, na para bang siya ang Diyos ng kidlat. Bang bang bang! Sa pamamagitan ng malalaking hakbang, si Justin ay gumagawa ng isang malakas na drum beat sa tuwing siya ay nakadikit sa lupa. Ito ay tulad ng isang pagsabog ng lila-asul na kidlat. Sa isang kisap mata, si Justin ay nagdala na ng napakalaking field ng puwersa ng kidlat sa langit at lumapit kay Tony. Paf! Isang kamao na may halong banal na kulog ang tumama sa ulo ni Tony, at isa pang kamao ng kulog ang bumalot sa dibdib ni Tony. Bang! Bang! Bang bang bang! Ang mga kamao ni Justin ay parang makakapal na bala ng machine gun, lahat ng mga ito ay isa-isang humampas sa katawan ni Tony, na nagwasak sa kanya sa hindi mabilang na mga piraso ng antimatter energy. Ang enerhiya ng antimatter ay nabura ng kapangyarihan ng Tai Ching Heavenly Lightning at nawala sa hangin. Maging ang nakapalibot na espasyo na orihinal na napaka-stable ay tinamaan ng napakabilis at malalakas na suntok ni Justin, na lumikha ng magulong daloy ng espasyo at oras. Pagkaraan ng ilang segundo, naghagis na ng libu-libong suntok si Justin ng buong lakas. Ang bilis at lakas ng kanyang mga kamao ay ganap na lampas sa pangunawa ng mga ordinaryong tao. Si Harlot, na nanunood ng labanan mula sa malayo, ay binuksan ang kanyang magagandang mga mata ng hindi malay sa bahagyang hindi paniniwala. Isa na siyang piling tao sa mundo 50,000 taon na ang nakalilipas, at walang maraming master na pamamaraan na makapagpaparamdam sa kanya ng kakaiba. Sa 10,000 Demon Realm, kahit nasa tungtian pagoda na puno ng espiritual na enerhiya, pinaghihigpitan siya ng batas at halos kalahati lang ng kanyang lakas ang kaya niyang gamitin. Gayunpaman, sa higit sa kalahati ng kanyang lakas, si Tony, na hindi napigilan, ay nakikipaglaban sa kanya ng higit sa 1 taon nang hindi siya pinatay. Sa makatuwid, kahit na mukhang mas malakas si Justin ngayon, alam ni Harlot na kung pupunta siya sa labas ng mundo at mabawi ang kanyang tunay na lakas, hindi pa rin siya magiging kalaban ni Justin. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Harlot na kung patuloy na bubuti ang kaharian ni Justin, magiging malinaw na malalampasan siya nito. Ang batang ito. Ang kanyang pisikal na kalidad ay masyadong mapangahas. Tahimik na nag-iisip si Harlot sa kanyang puso at naramdaman pa niyang taglay ni Justin ang pangangatawa na matagal nang ipinagmamalaki ng Dragon Clan. Hindi ibig sabihin na ang kasalukuyang Tony ay madaling matatalo. Nang makita iyon, natalo na ni Justin si Tony hanggang sa puntong wala nang natira, ngunit, sa hindi kalayuan, isang figure ng tao ang muling namuo.
Si Tony talaga ay parang isang bangungot na hindi mabubure. Magpapanggap siyang mawawala at haantong upang ihinto ang iyong mga pag-atake pagkatapos ay muling lilito. Sa isang masasamang ngiti, inikot ni Tony ang kanyang leeg at inipon muli ang nawawalang antimatter energy. Ano ang problema, Justin? Iyon lang ang mayroon ka. Ang makalangit na kidlat na ito ay napakalakas, ngunit tila hindi ito gumagana sa akin. Ano ang magagawa ko? Napangiti si Tony, pagkatapos ay isang maliwanag na silver gray na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, at ang enerhiyang antimatter ay muling napakalaki. Lumubog ang puso ni Justin, naisip niya na sa patuloy na paggamit ng mesensinang pag-atake ni Tai Ching Heavenly Lightning, maaari niya itong ganap na sumangga, ngunit tila walang muwang. Sa mga kamay ni Tony, sinimulan niyang i-condense ang isang malaking halaga ng antimatter, unti-unting bumubuo ng isang malabong globo ng liwanag. Justin, alam mo ba? Sa kalikasan, kapag nagbanggaan ang materya at antimatter, sila ay magiging halos 100% ng mataas na kalidad na mass energy. At ang kasalukuyang mga tao, na gumagamit ng hydrogen bomb ng fusion reaction, ay halos wala pang 1% ng mass energy conversion. Ibig sabihin, na ngayon, kung ang antimatter bomb na nasa kamay ko ay ginagamit na agad ng 3 sa labas ng mundo, ito ay maaaring agad na pumatay ng 3 at 4 na labas ng mundo. Daan-daang milyong tao at narito, gusto ko lang itong gamitin para sirain ka. Inihagis ni Tony kay Justin ang antimatter energy bomb sa kanyang kamay. Walang kamalay-malay na gustong gamitin ni Justin ang Chaos Cauldron para kainin ito, ngunit ngayon lang, ang Chaos Ominous Soul sa Chaos Cauldron ay bahagyang nasira dahil sa pagkabigla. Kung kinuha nito ang energy bomb na ito, malamang na hindi ito makakapag-condense sa loob ng 100 taon. Walang ibang pagpipilian si Justin kundi ang pag-igting ang kanyang mga ngipin, at mula sa space ring, inilabas niya ang panguaks na ibinigay sa kanya ng matandang Huang Quan Demon, na hindi pa niya nagamit. Sa 17 immortal na artifact, ang mahiwagang epekto ng Kunlun Mirror ay hindi naiintindihan ng nagbigay, ang Palace Master Ching Cheng. Sinasabing maaari itong maglakbay sa kawalan, ngunit hindi ito nakita ng mga may-ari ng mga nakaraang dinastiya, at ipinasa lamang ito sa kanya. Ang panguaks, sa kabilang banda, ay kilala na may kapangyarihan sa pagpunit ng espasyo at paglabag sa mga batas, ngunit ito ay magpapakita ng kanyang kapangyarihan ayon sa paglilinang ng gumagamit, kung hindi, ang gumagamit ay mahuhulog sa kapalaran ng pagiging isang demonyong espiritu. Hindi inaasahan ni Justin na magagamit niya ang panguaks para buksan ang mundo tulad ng maalamat na pangu-god, ngunit kung gagamit siya ng iba pang immortal na sandata para kunin ito, o kung lalabanan niya mismo ang antimatter energy, siya ay malubhang masasaktan. Isa pa, sa sitwasyon ni Tony, parang walang problema sa paghagis pa ng ilan. Sa makatuwid, sa 10,000 Demon Realm kung saan ang mga batas ng kalawakan ay hindi magagamit, ang paggamit ng panguaks upang mapunit ang espasyo ay tila ang tanging pag-asa. Nakuryente si Justin sa sandaling dumapo ang panguaks sa kanyang palad. Ang pisikal na katangian ni Justin ay nagbigay daan sa kanya na maramdaman ang bigat ng palakol na ito, na nagpapahiwatig na ang buong bigat ng palakol na ito ay hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling lumitaw ang panguaks, malakas ang hangin, at umabot ito sa haba na higit sa 10 talampakan sa isang iglap. Ang aura ng kaluluwa nito, na may bakas ng pangu na nakatatak dito, ay parang isang higanteng espiritu na dumarating sa mundo, at ito ay hindi pangkaraniwang makapangyarihan. Siyempre, hindi dahil ang dakilang pangu na Diyos ang kumokontrol sa palakol dito. Kaya lang, ang isang bakas ng banal na kapangyarihan ni Pangu ay pinagsama na sa palakol o kung hindi ay hindi nito malalampasan ang saklaw ng isang walang kamatayang sandata. Umungol si Justin, itinaas ng mataas ang panguaks, at ibinaba ito sa isang iglap. Boom! Ang panguaks na ito ay puno ng kinang, at ang walang ingat na aura nito ay parang naghahati ng bundok, pinalaya ang lahat ng mga hayop, at galit na gumulong patungo sa magkabilang panig. Ang puting antimatter energy bomb na ito ay nagkataong tumama sa bumagsak na lugar, yumanig gamit ang palakol, at sumabog ng nakakasilaw na liwanag. Si Harlot sa di kalayuan ay natural na nararamdaman ang lakas ng energy bomb na ito.
Naniniwala siya na kung ihagis ito ni Tony sa kanya, makakatakas lamang siya sa mas mataas na antas ng Tungtian Pagoda, at determinado siyang huwag lumaban. Ang kanyang mga mata ay namangha nang makita niyang inilabas ni Justin ang isang kakaibang palakol na tila pamilyar sa kanya. Ang batang ito. Saan nanggaling ang Pango-Axe? Nang nalaslas ang Pango-Axe, hindi napigilan ni Harlot na magpakita ng nasasabik na kinang sa kanyang mga mata. Wala siyang pakialam kung maaapektuhan siya nito o hindi, naramdaman niya lang na napakaraming sorpresa ang ibinigay sa kanya ni Justin. Kanya. Hindi nakikita, ang espasyo ay tila napunit ng kung anong puwersa. Isang malawak na mabituing kalangitan, hindi mabilang na mga punto ng bituin, kumikislap na may mga pagsabog ng liwanag ng bituin, ang kumislap sa pagitan ni Justin at Tony mula sa manipis na hangin. Si Justin mismo ay nagulat, ito ay space tearing. Ang ganoong bolt ng napakalaking makalangit na kidlat ay nagdulot lamang ng pabago-bago ng espasyo at naging magulo, ngunit ang pangopalakol na ito ay hinati ang espasyo sa isang iglap. 1605. Dapat pansinin na ito ay hindi isang ordinaryong parallel space. Sa 10,000 Demon Realm, hindi lamang ang mga batas sa kalawakan ng mga Diyos ay hindi huwasto, ngunit maging ang komunikasyon sa labas ng mundo ay napakahirap. Mayroon itong sariling hanay ng mga patakaran. Sa isang ordinaryong kahanay na espasyo, ito ay isang mas matatag at matibay na espasyo. Ang mga kakilakilabot na demonyong ito ay hindi maaaring makulong kung hindi man. Mapapansin na ang natatanging tampok ng Pango-Axe ay ang pagkakaroon nito ng ibang uri ng pagpatay sa kalawakan. Siyempre, nakadepende rin ito sa enerhiyang antimatter ni Tony upang tumalbog ang sumasabog na epekto. Kung hindi, kahit na si Justin ay may Pango-Axe, hindi nito ganap na maisegawa ang mahiwagang epekto nito, at ang 10,000 Demon Realm ay hindi madaling mahak ni Justin. Ang bitik sa kalawakan ay umiral lamang sa isang kisap mata, ngunit ito ay sapat na upang pigain ang kapangyarihan ng antimatter energy bomb na ito. Ang presyon ng panlabas na espasyo ay mas mababa kaysa sa 10,000 Demon Realm, kaya ang enerhiyang inilabas ay natural na dome alloy sa labas ng kalawakan. Ang nagpahayag sa sarili na walang bahid na suntok ni Tony ay talagang na-neutralize ng palakol na hindi inaasahang natanggal ni Justin, at natural na galit siya. Imposible. Paano ka magiging okay? Kinagat ni Tony ang kanyang mga ngipin, ang enerhiyang antimatter ay parang isang mabagyong dagat, at dalawang antimatter bomb ang muling na-condensed sa kanyang mga kamay at binaril patungo kay Justin. May karanasan si Justin, at sa pagkakataong ito, tumaas ng husto ang kanyang kumpiyansa. Hinawakan niya ang Pango-Axe at nagpadala ng dalawang magkasunod na staggered slashes sa trajectory ng light bullet. Sa pagsabog ng energy bomb at sa kawalang tatag ng kalawakan, matagumpay na napunit ng Pango-Axe ang isang mas malaking espasyo at naitaboy ang dalawang puro enerhiya na sisira sa mundo. Sa kabutihang palad, ang spaceplane ng 10,000 Demon Realm na ito ay mataas, at ang espasyo sa labas ay ang walang hangganang cosmic galaxy, hindi ang surface area ng Earth. Kung hindi maglalakas loob si Justin na hatiin ito ng basta-basta, dahil malamang naganap nitong pasabugan ang ilang bansa. Napagtanto ni Tony na siya ang may kapangyarihan, ngunit hindi niya kayang patayin si Justin. Siya ay galit na galit, at siya ay ganap na hindi pinansin ang lahat ng iba pa, sinusubukang gamitin ang lahat ng paraan ng mabangis na antimatter na enerhiya. Ang pangunahing katawan ay tila naging isang mas ng antimatter energy piles, at ito ay parang isang aircraft carrier warship na puno ng hindi mabilang na mga armas. Isang kaeg ng mga silver gray na light beam, shockwave, at energy bomb ang kumislap sa harap ng mga mata ni Justin na parang makakapal na balang. Pinuprotektahan ni Justin ang kanyang katawan ng kapangyarihan ng kaguluhan at Tai Ching Heavenly Lightning, at hawak niya ang Pango-Axe. Hindi siya naniniwalang hindi niya kayang patayin ang halimaw na ito, at inatake niya ito ng ulo sa ulo ng may sigasig. Sa oras na ito, ang Chaos Cauldron ay inilagay na rin, direktang hawak ang Pango-Axe at winuwagayway ito ng marahas, tulad ng isang Tomahawk Whirlwind. Sa sandaling iyon, sa unang palapag ng Tungtian Pagoda, dalawang grupo ng marahas na enerhiya ang nagtagpo, na gumawa ng isang pagsabog ng mga muffled na ingay.
Higit pa rito, ang mga bitek sa kalawakan ay nabubuo paminsan-minsan, at ang isang malaking halaga ng enerhiya ay nagngangalit ng mabangis at naubos mula sa mga bitek, na parang hindi mabilang na mga kalawakan ay bumubuhos pabalik, na napakaganda. Si Harlot, na nagmamasid sa labanan, ay nanambalik ang kanyang lakas, ngunit hindi siya nakialam at naglakad pabalik ng kaunti. Hindi sa hindi nakakatulong si Harlot, ngunit dahil sa magulong at determinadong layunin ng pakikipaglaban ni Justin, naramdaman niya na hindi na niya kailangang makialam. Ipinapalagay na ayaw din ni Justin na umasa sa isang babae upang tumulong sa paglutas kay Tony. Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang lalaki, at maaaring ito ang pinakakumpleto para sa mga partido na lutisin ito ng mag-isa. Ang labanan ay puspusan, pagkapatas at malupit. Ang Purple Blue Heavenly Lightning sa unang palapag ng Tungtian Pagoda ay aatake paminsan-minsan, ngunit ang makalangit na kidlat sa unang palapag ay walang kinalaman sa tatlong naruroon. Naging matapang si Justin sa araw-araw. Sa paglipas ng panahon, napansin niya na, sa kabila ng pagpintig ng kanyang ulo at sa matigas na sakit na nagiging dugo ang kanyang mga mata, ang kanyang banal na kaluluwa ay hindi kapani-paniwalang alerto, at hindi ito tulad ng mga nakaraang panahon na hindi niya makontrol ang kanyang pag-iisip kasunod ng paglitaw ng matigas na sakit. Ramdam ni Justin ang pagdurusa ng kanyang katawan matapos tamaan ng pagsabog, pati na rin ang pagkawala ng bawat bakas ng kanyang true yuan at ang muling pagdadagdag ng bawat bakas ng kanyang espiritual na enerhiya. Ang kanyang sariling espiritual na lakas, ang kanyang kaibuturan, ay nasublimate sa labanang ito ng buong lakas at naging perpektong tugma para sa isa't isa. Ang bawat butas ng dugo sa maliliit na ugat, maging ang orihinal na espiritu, ay tila naramdaman ang mga pagbabago sa bawat bahagi, pagkamatay, at pagbabagong buhay ng bawat selula. Natuklasan na ang orihinal na espiritu ay hindi hamak. Maaari itong mahawakan at makipag-ugnayan. Ito ay hindi wala. Ito ay maaaring haplasan, kulitin, at lahat ay kasing dami ng nararapat. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay nagparamdam kay Justin na ang mundo sa kanyang harapan ay tila pumasok sa ibang dimensyon. Ang lahat ay tila isang ladrilyo na itinayo sa harap ng kanyang mga mata, napakalinaw at kakaiba. Ito ang mundong ginagalawan niya, ito ang mundong kinokontrol niya. Haha! Hahaha! Ang pakikibaka ni Justin ay naging likas na. Nakalimutan na niya kung paano niya ginawa ang kanyang paglipat, at wala siyang pakialam kung ano ang ginawa ni Tony. Sa sandaling ito, para kay Justin, ito ay hindi na isang mapagpasyang labanan ng buhay at kamatayan, ngunit isang bagong kagalakan, isang nakabubusog na kasiyahan. Itong hanggal na bata. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Kahit na ang domain at lakas ni Harlot ay higit pa kaysa kay Justin, hindi niya naiintindihan ang emosyon ni Justin noong panahong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot si Harlot at tumangala sa tuktok ng lugar ng labanan sa pagitan ng dalawa. Doon, ang isang piraso ng espasyo ay patuloy na pinupunit ng pangoaks at ang enerhiya ng antimatter ay halos palaging nasa komunikasyon sa labas ng mundo. Bagamat dahil sa pagkakapira-piraso ng kalawakan, sa sandaling nahuli sa isang hindi kilalang puwang sa espasyo, hindi ito isang ligtas na daanan patungo sa labas ng mundo, kaya't walang nakaisip na magmadaling lumabas ng pagoda mula roon. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay upang makipag-usap sa labas ng mundo. Ito ay nagningning ang mga mata ni Harlot, at bumulong siya sa sarili na parang may hinulaang. Si Justin, na nakikipag-away kay Tony, ay naghisteryoso. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at pananaw, tulad ng isang maringal na pangangibabaw sa mga karaniwang tao. Nagdagdag ito ng mas malalim na antas ng pangangibabaw kaysa sa dating pakiramdam ng paglampas sa Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation at pagkontrol sa Tai Ching Heavenly Lightning. Nararamdaman din ni Tony, na lumalaban kay Justin, na tila nagiging kakaiba siya. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi niya ito maabot. Sa kabaligtaran, ang mga mata ni Justin ang hindi nagseryoso sa kanya, na nagparamdam kay Tony na lalong ayaw. Hindi ako papatalo. Hindi ako papatalo. I've had enough. I will be defeat you. I'll replace you once and for all. Galit na sumigaw si Tony, ngunit ang mga tinig na ito ay nabigla ng iba pang mas malakas na boses. Boom! Boom!
Ito ay tulad ng mababang tunog na hayop na umuungal mula sa kailaliman ng kawalang hanggan, o tulad ng maalamat na kidlat na hayop na yumuyurak sa makapal na lupa ng langit. Kidlat. Ito ay tunog ng maitim na ulap na nagsabit at hangin at kidlat. Ang tunog ng kangkidlat ay umalangaw-ngaw na parang isang malakas na kampana sa pamamagitan ng tungtian pagoda mula sa labas ng magulong espasyong nahati na napunit ng lakas ng pagsabog. Shang-Ching Heavenly Lightning Tribulation. Hehe, wala talaga akong magagawa sa'yo, anak. Paano mo pa natatanto at malalampasan? Alam na alam ni Harlot ang presyon ng makalangit na kidlat. Ito ang sikat na powerhouse na nakaligtas sa Yuching Heavenly Lightning Tribulation 50,000 taon bago, at ang Shang-Ching Heavenly Lightning Tribulation ay hindi nakilala. Gayunpaman, naisip ni Harlot na ang aktwal na edad ni Justin ay 25 o 6 na taong gulang lamang, at umiling siya at bumantong hininga. Ang batang ito nasakam sa pera at malaswa, anuman ang kanyang ginawa, ang kanyang realization level sa cultivation ay talagang bagay para kay Harlot na kinaiinggitan. Nagulat si Tony. Hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng ganoong biglaang sitwasyon. Naunawaan niya ang celestial lightning na pagdurusa mula nang kainin niya ang Dragon King na si Qiu Jiang. Bagamat may tiwala siya sa kanyang antimatter energy form, hindi siya sigurado kung makakaligtas siya kung siya ay tamaan ng Shang-Ching Heavenly Lightning. Parating na ang makalangit na kidlat, gusto mo pa bang makipag-away sa akin? Napansin ni Justin ang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Tony at tahimik na nagtanong. Nakaramdam ng kahihiyan si Tony, at ngumisi, ito ang iyong kidlat na kapigatian, maaari mo bang mabuhay ito sa iyong sarili na hindi pa sigurado? Mayroon akong antimatter na enerhiya upang protektahan ang aking katawan, ano ang magagawa ng iyong makalangit na kidlat sa akin? Hindi sinasadya ni Justin na saktan si Tony. Sa katunayan, alam niya na kung patuloy siyang lumaban ng ganito, nanalo na siya. Ito ay isang katanungan lamang ng oras. Kahit na hindi niya mapatay si Tony, may paraan pa rin si Justin na gamitin ang panguaks para ipadala siya sa space gap at mawala ng tuluyan. Gayunpaman, dahil si Tony ay sabik na maranasan, ang kapangyarihan ng makalangit na kidlat na ito kasama niya, hindi makapag-abala si Justin na pakialaman. Pagkatapos mag-alinlangan, ipinatawag muli ni Justin ang Chaos Cauldron, ngunit hindi niya ito ginamit upang labanan ang napipintong makalangit na kidlat, ngunit tumayo at hinarang ang Chaos Cauldron gamit ang kanyang katawan. 1606. Dahil sa hakbang na ito, natigilan si Harlot, na nasa malayo, at gustong tanungin si Justin kung bakit niya nililigawan si kamatayan. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip nito ay may sumagi sa kanyang isipan at may kumislap na kakaiba sa kanyang mga mata na ikinatahimik niya. Sa labas ng magulong puwang na napunit, ang makalangit na kidlat ay natipon sa pinakamataas na sandali. Pagkatapos ng ilang pagkislap ng apoy, ang bitek ay tila hindi makayanan ang presyon na dulot ng makalangit na kidlat, at ito ay malapit ng gumuho. Wala nang oras si Justin para tumuon kay Tony. Si Tony, sa katotohanan, ay tumigil sa pag-atake. Imposibleng hindi tamaan ng makalangit na kidlat si Justin, at si Tony, na medyo malapit sa kanya, ay nakatadhana din upang maiwasan ang kalamidad na ito. Ang maaaring mabuhay at makalusot ay malamang na nagpahiwatig ng panghuling nagwagi. Boom! Isang pila-kasul na celestial na kidlat na kasing laki ng isang haligi ng liwanag ang sumugod sa nabasag na kawalan at pumasok sa tungtian pagoda. Sa pamamagitan ng mga hadlang ng kalawakan, sa pamamagitan ng magulong kawalan, ang hindi makatwirang pambobomba ng Shang-Ching Heavenly Lightning, ay bumuhos ng mayabang at galit na para bang tinutunaw ang buong tungtian pagoda. Ang buong tungtian pagoda ay pinahira ng isang layer ng silver blue pigment, at tila ang hangin ng buong mundo ay kumikislap din ng silver light. Ang sandaling ito ay tila naging walang hanggan, ngunit ito ay tunay na maikli. Sina Justin at Tony ay parehong nakalubog sa pilak at asul na iskulturang ito na parang kinain ng isang higanteng hayop na nilikha ng kidlat. Ang mga nakakalat na antimatter energy na iyon ay bininyagan ng Shang-Ching Heavenly Lightning na ito, mabilis na kumalat at naglaho, halatang hindi nakayanan ang mas malakas na mapanirang kapangyarihan kaysa sa Shang-Ching Heavenly Lightning. Malakas na sumigaw si Tony sa loob, at ang enerhiyang antimatter na nakabalot sa kanyang katawan ay mabilis na naagnas, tulad ng patay na balat ng puno na tinatanggal.
Sa itaas niya, hindi gumawa ng anumang espesyal na reaksyon si Justin. Nang ang makalangit na kidlat ay bumagsak sa katawan ni Justin, ito ay parang isang pilak, asul na liwanag na kurtina, na tumatakip sa buong katawan, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang malaking pinsala. Ang mga palad ni Justin ay nagsindi ng isang bola ng asul na apoy sa isang gilid at isang bola ng madilim na apoy sa kabilang panig, at ang dalawang apoy ay patuloy na umiikot sa paligid ni Justin, na nagresulta sa isang nakakagulat na pagsasanib. Kung titingnan mong mabuti, ang intersection ng asul na apoy at ang madilim na apoy ay nagbunga ng isang kulay pilak asul na electric current, ngunit ito ay natatakpan ng mas malaking halaga ng Shang-Ching Heavenly Lightning. Si Shang-Ching Heavenly Lightning ay tila kaisa ni Justin, at walang intensyon na saktan siya, ngunit kumikilos ito bilang isang malapit na kasosyo. Ang bawat bakas ng makalangit na kidlat, na dumadaloy sa katawan at kaluluwa ni Justin, ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na paglilinis at ebolusyon. Ang pangangatawan ni Justin ay naging mas malakas bilang resulta ng orihinal, at ang paglawak ng kanyang kaluluwa ay nagulat din sa kanya. Sa ilalim ng katawan ni Justin, ang Chaos Cauldron ay sumisipsip ng malaking halaga ng Celestial Lightning at agad na naibalik ang sigla nito. Ganyan talaga. Nahawakan na ng batang ito ang Tao, ng Shang-Ching Heavenly Lightning, pati na rin ang asensya nito. Ang banal na kidlat na ito ay hindi nabanta sa kanya. Sa halip, naging bahagi na niya ito. Maraming halo-halong emosyon ang dumaan sa mga mata ni Harlot, tila bilang karagdagan sa pagkakahawak ni Justin sa Tai Ching Heavenly Lightning, hindi rin nakakagulat para sa kanya na matanto ang Shang-Ching Heavenly Lightning. Ang tatlong antas ng makalangit na kidlat, ang unang antas ay nagparamdam kay Justin na muling ipanganak. Sa panig ni Tony, siya ay nasa matinding sakit. Sa sandaling ito, napakahirap para sa kanya na makatakas. Kahit na ang nakaraang Tai Ching Heavenly Lightning ay maaaring sirain ang kanyang katawan, ang antimatter energy ay maaaring ayusin ang kanyang katawan ng walang katapusan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Shang-Ching Heavenly Lightning ay hindi lamang nawasak ang katawan ng mas dalisay kundi mas seryoso ring sinira ang kanyang kaluluwa. Gaano man kalakas ang antimatter na enerhiya, kung ang mga kaluluwa ay mawawala, nangangahulugan ito na ang gulugad ay nawala, at ito ay maglalaho sa manipis na hangin. Maaaring gumamit si Tony ng antimatter energy para protektahan ang kanyang kaluluwa mula sa pinsala, ngunit may limitasyon. Maliwanag, ang lakas ni Shang-Ching Heavenly Lightning ay lumampas sa saklaw na kaya niyang hawakan, gaya ng kanyang hinulaan. Ang kanyang katawan ay parang hinihiwa ng pira-piraso, ang kanyang kaluluwa ay tinuturok ng isang mataas na konsentrasyon ng lason, at nagsimulang mabulok ng mabilis. Ang napakalakas na kidlat ng langit ay talagang hindi biro. Boom! Isa pang makalangit na kidlat ang bumagsak, mas malakas at mas mahusay. Nasiyahan si Justin sa walang katulad na pagligo sa makalangit na kidlat, naramdaman ang kanyang mas malakas na pagbabago, at ganap na binaliwala ang lalong mahinang kalagayan ni Tony. Hindi nagtagal at bumagsak ang tatlong makalangit na kidlat, ngunit para sa kanilang dalawa, ang isa ay nasa langit at ang isa ay nasa impyerno. Naramdaman ng isa na napakaikli ng oras, at ang isa naman ay nakaramdam ng lampas sa kakilakilabot. Nang lumipas ang ikatlong kidlat na kapigatian, ang magulo at sirang espasyo ay mabilis na naayos at naibalik sa orihinal nitong kalagayan. Ang pilak-asul na mundo sa Tungtian Pagoda ay bumalik din sa kalmado. Kung ikukumpara sa naunang nakakatakot na kapangyarihan, ang maliit na kaguluhan ng Purple Blue Heavenly Lightning ay talagang walang halaga. Ang hangin ay napuno ng mahinang nasusunog na halimuyak, na naiwan pagkatapos na sirain ang ilan sa mga spirit grass sa unang palapag ng Tungtian Pagoda. Huminga ng malalim si Justin at dahan-daang bumaba mula sa kalangitan. Ang replenished Chaos Cauldron ay pinalibutan si Justin ng buong kabayanihan na parang sinasabi sa kanya na ito ay nakakuha ng higit na lakas. Casual na kinuha ni Justin ang Panguax at Chaos Cauldron, alam niyang hindi na sila kailangan sa ngayon. Sa kanyang katawan, may mahina ngunit hindi kapani-pani walang malakas na agos na kumikislap paminsan-minsan. Ang pilak-asul na liwanag na iyon ay ang Shang-Ching Heavenly Lightning. Matagal nang pinaghihinalaan ni Justin na ang Shang-Ching Heavenly Lightning ay magiging pinaghalong asul at madilim na apoy, at tama siya.
Ang Shang-Ching Heavenly Lightning ay may mas mataas na antas kaysa sa Tai-Ching Heavenly Lightning. Hindi lamang nito sinisira ang mga materyal na bagay kundi pati na rin ang mga walang laman na kaluluwa. Sa madaling salita, ang pagpatay at pinsala sa pagkatao at kaluluwa ay dumami ng maraming beses. Hindi alam ni Justin kung ang mga cultivator na nakaligtas sa Yuching Heavenly Lightning Tribulation ay natatakot sa kapangyarihan ng Shang-Ching Heavenly Lightning, ngunit nakatitiyak siya na walang cultivator na nakaligtas sa Yuching Heavenly Lightning Tribulation ang makakabisado sa Shang-Ching Heavenly Lightning, pati na ang Lightning Heaven. Hindi maarok ang lakas ng Nine Heavenly Lightning. Kung may mga cultivator na makakabisado sa kanila, walang alinlangan na may ilang boss. Kumbaga, ang lahat ng ito ay dahil din sa mahiwagang pagsasanay ng Endless Resolve Restoration Scripture. Paglingon, sumulyap si Justin kay Tony na nakaluhod sa lupa. Ang mga kamay ni Tony ay nakasuporta sa lupa, nanginginig, ang kulay pilak na kulay abo na antimatter na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay unti-unting nawawala, na lumipad sa nakapaligid na hangin ng walang bakas. Tulad ng isang lantang kulay pilak na kulay abo na bulaklak, kapag ito ay ganap na nalalanta, iyon ang magiging katapusan ng kanyang paglalakbay. Ang mga mata ni Tony ay bumalik sa mga itim na pupil, at ang kulay ng balat ng kanyang katawan ay unti-unting naging laman, tulad ng isang normal na tao. Napabuntong hininga si Justin sa dalamhati, alam niyang ito na ang huling sandali ni Tony. Literal na naubos ng Shang-Ching Heavenly Lightning ang kanyang enerhiya, at ang kanyang espiritu ay unti-unting nagkakalat. Hindi ka dapat matigas ang ulo. Kung hindi, baka may chance ka pa, malakas ang sigla mo. Lumapit si Justin kay Tony at mahinang sinabi. Huminga ng malalim si Tony at marahang itinaas ang ulo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, na may pabago-bago ngunit mapang-uyam ng ngiti, na para bang wala siyang pakialam sa sarili niyang buhay o kamatayan. Huwag kang magpakita ng superior na itsura, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa iyo, ang pinaka-naiinis sa akin ay ang mapagpanggap mong ugali. Nagtaas ng kilay si Justin at ngumiti, mukhang may malalim kang pagkiling sa akin. Sa totoo lang, hindi kita tinanggap bilang banta noong una, ngunit napahanga ka. Hindi ko alam ang tungkol sa iba, ngunit ang isang bagay na alam ko ay wala akong pakialam kung ano man ang iniisip mo. Malungkot na ngiti ang sinabi ni Tony, haha. Haha. Proud ka ba? Talo pa rin ako sa iyo sa huli, tulad ng Tangayan Buwan at sa isa pang tanga na si Lester. Wala namang nakatalo sa iyo sa huli, dapat isipin mo na kahanga-hanga ka. Justin, let me tell you, I am not convinced. I am not reconciled you. I will even if you don't. Let's amazing. Talo ako sa iyo. Ang tanging bagay na nawala sa akin ay ang kapalaran. Bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang isang mabuting tao noong bata pa ako? Sinubukan ni Tony ang kanyang makakaya na umungol, ngunit ang tunog na kanyang ginawa ay hum-ina at hum-ina. Gayunpaman, ang kanyang galit at ironic na mga mata ay nakatitig kay Justin. Natawa si Justin sa kanyang sarili habang ang isang sulyap ng kawalan ng kakayahan ay sumilay sa kanyang mga mata, panahon na para ihinto ang pagiging tanga, lumpo. Alam kong walang kabuluhan ang magsabi ng kahit ano sa ngayon, ngunit isa ka sa pinakamahirap na kalaban na ipagtanggol hanggang ngayon. Sa katunayan, hindi kita masyadong naaayawan. Bago ka umalis, sa araw na ito. Baka mabigla ka na malaman na noong magaling ka pang sanggol sa paaralan, wala man lang akong requirements para maging pulubi. Naniniwala ka na natalo ka sa isang lalaking hindi man lang alam kung may pamilya ba siya, isang lalaking makakain lang ng patay na laman ng tao at pinagsamantalahan bilang isang live na eksperimento, dahil lang sa nawalan ka ng kamag-anak, nasira ang isang paa, at naging pulubi. Kung ako ay tunay na naniniwala na ang Diyos ay binigyan ng pagkakataon na mabuhay at mabuhay pagkakaiba sa pagitan mo at ako, alam mo. 1607. Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ni Tony, ngunit hindi nagtagal ay pinigilan niya ito pagkatapos huminga ng malalim. Nagsimulang maging kulay abo ang kanyang buhok, pagkatapos ay maputi. Kasabay nito, ang kanyang balat ay naging tuyo, kulubot, at pigmented. Malapit na ang katapusan ng kanyang buhay.
Baka sa mukha niya ang matiwasay na ekspresyon, walang kalungkutan, saya, at galit. Siya ay tila ibang-iba kaysa dati, na para bang ang kanyang isip ay tumanda sa kanyang hitsura. Hindi na niya kayang suportahan ang sarili, itinagilid niya ang katawan at napaupo sa lupa habang hinihingal. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, na para bang naghihintay sa kanyang huling sandali na dumating. Nang maramdaman ang kanyang katahimikan, tahimik na naglabas si Justin ng kalahating pakete ng sigarilyo. Ito ay isang murang tatak, nagkakahalaga lamang ng 2 renminbi, currency ng Zeneca. Dala-dala niya ang mga usok, ngunit hindi na siya naninigarilyo. Sa totoo lang, wala siyang mental o pisikal na kapasidad para huminga. Gusto mo bang magkaroon ng isa? Sigurado akong hindi ka pa naninigarilyo simula nang magkamalay ka. Bumunot si Justin ng isang sigarilyo at ibinigay ito kay Tony. Saglit na nag-alinlangan ang huli ngunit maya-maya ay inabot niya ito na nalilitong sunggaban. Binuksan ito ni Justin para sa kanya habang hindi pinapansin ang isa para sa kanyang sarili. Nakasquat sa harap ni Tony, kumuha siya ng 2 mahabang hila. Hindi sanay si Tony sa sigarilyong naubo niya agad niyang hinihit-hit iyon. Tinapon niya ang sigarilyo, tinanong niya, sinasadya mo ba ito? Paano ito mapausok? Nang iangat niya ang kanyang ulo at nakita si Justin na nakangiti sa kanya ng kakaiba, kumunot ang noo niya at nagtanong, pinagtatawanan mo ba ako? Tinanggap ko lang ang sigarilyo dahil naisip ko na sayang kung hindi mo ito maranasan minsan. Huwag mong isipin na ikaw ay isang mapagbigay o sopistikadong tao. Paulit-ulit na ibinugan ni Justin ang usok. Napangiti siya nang mapansin niyang bumababa ang antimatter energy ni Tony at unti-unting nanghihina ang kanyang katawan. Kung ako ay isang taong mapagkawanggawa, inalok sana kita ng isang higop ng isang mahusay na alak na nagkakahalaga ng daan-daang milyong pounds sa halip na isang sigarilyo para sa ilang mga sentimos. Ngumuso si Tony at ipinikit ang kanyang mga mata, nagbabalak na hintayin ang kanyang kamatayan sa kapayapaan. Sa sandaling iyon, dumating si Harlot na malayo sa kanila ngunit hindi lumapit. Sa halip, pinagmasdan niya si Justin ng nakakaintriga. Sa kanyang pagtataka, wala siyang nagawa, nagsindi na lang ng sunod-sunod na sigarilyo habang nakasquat sa tabi ni Tony. Halos hindi niya pinansin ang huli na parang ang lalim ng iniisip. Ang kamalayan ni Tony ay dumudules. Ang antimatter energy sa kanyang katawan ay nawala, at ang natitira na lang sa kanya ay isang matanda, mahina, at kulubot na katawan. Naramdaman ni Justin na namamatay na siya, kaya tumayo siya at naglakad papunta kay Harlot. Iniipon ang huling onsa ng kanyang lakas, itinaas ni Tony ang kanyang ulo at tumingin sa Sky Tower, na nakatayong matangkad gaya ng dati. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Boom! Tinamaan siya ng ziking heavenly lightning. Namatay ang kanyang katawan sa isang iglap. Para bang hindi siya nag-e-exist sa mundo. Mukhang napalaya na siya, sabi ni Harlot kay Justin. Humalaklak ang lalaki. Malamang. Ang pagwawakas sa kanya ay parang pamamaalam sa isang yugto ng aking buhay. Sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na naghihintay sa akin? Mukhang may malaking problema ka, mapanuksong sabi niya. Tiningnan siya ni Justin na may kakaibang tingin at nagsalita lamang pagkaraan ng mahabang panahon. Gaano man kalaki ang problema, malamang nawala ito sa mahigit 50,000 taong gulang na fox na tulad mo. Sa totoo lang, nagulat ako na tumagal ka ng mahigit 1 taon na lumaban kay Tony at hindi niya pinatay. Nagpalit si Harlot ng malinis na puting damit. Inikat niya ang isang bahagi ng kanyang buhok, ipinakita niya ang isang bastos na ekspresyon at harumph. Kung tayong mga demonyong halimaw ay hindi nasakop ng kaharian, hindi siya tatagal ng higit sa 10 suntok mula sa akin. Minamaliit mo ako. Noong ako ay nasa kasagsagan ko, ang aking mga kalaban ay mas malakas kaysa sa mahinang lalaking ito. Naniniwala ako. Ang iyong mga inapo ng angkan ng Quincy ay pinupuri ka bilang maalamat na elite at nagtayo pa sila ng rebulto mo para sambahin. Kung hindi ko ito nakita mismo, hindi ako mangangahas na paniwalaan ito. Natuwa si Justin kapag naaalala niya ang paghanga sa mukha ng mga fox sa tuwing nababanggit si Harlot. Para silang mga fangirls.
Gayunpaman, ang ngiti sa mukha ni Harlot ay nawala, at siya ay tila solemna. Ikaw, nakilala mo na ba ang mga miyembro ng clan ko? Oo, pumasok sila sa Hongwang Realm 50,000 years ago, kaya pagkatapos mong pumasok sa 10,000 Demon Realm. Kumusta sila? Inaapi ba sila ng mga matuwid na magsasaka? Kahit na sinubukan niyang maging mahinahon, ang bahagyang panginginig sa kanyang boses ay nagtaksil sa kanyang damdamin. Tumango siya. Not bad. Medyo makapangyarihan sila, at ang pinuno ng Demon Sect ay ang Quincy Clan. Ang kanilang clan leader, si Esther, ay isang seven-tailed divine fox na nabuhay ng mahigit 2,000 taon. Bagamat hindi niya maikukumpara ang kakayahan mo noong panahong iyon, sapat na ang kanyang lakas. Nakahinga ng maluwag si Harlot bago ngumiti ng malungkot. Nahihiya akong makilala ang mga miyembro ng clan ko. Pinabayaan ko sila. Hindi iyan ang pinaniniwalaan nila. Ikaw ang kanilang ninuno at bayani. Hinahangad pa nilang akitin ang kanilang sarili sa akin upang mailabas kita sa tore. Umiling ang babae. Tama, dapat nagalit sila sa akin. Kung hindi ko sila abandonahin at mag-isa akong tumakbo sa 10,000 Demon Realm, ang sitwasyon 50,000 taon na ang nakalipas ay iba sana. Bago pa makapagsalita si Justin, nagtanong siya nga pala, hindi mo pa sinabi sa akin kung bakit ka pumunta ulit sa Sky Tower. Pagkatapos ay ikinwento niya ang buong kwento, mula sa kayamanan ng ninuno ng angkan ng Meng hanggang sa mata ng langit na demonyo. Kasabay nito, ipinaliwanag din niya kung paano niya nakuha ang Pangu-Axe, at ang iba pang mga artifact, tulad ng Kunlun Mirror. Habang nakikinig si Harlot, nakita niyang hindi kapanipaniwala ang buong kwento, kaya nag-aalinlangan siyang nagsalita, hindi mo ako niloloko, di ba? Kahit nalampasan mo na ang Shang-Ching Heavenly Lightning Tribulation, kaya pa rin kitang pabagsakin. Hindi natuwa si Justin. Ipinakita ko na sa iyo ang mga bagay, kaya bakit ako magsisinungaling sa iyo? Nahihirapan din akong paniwalaan. At saka, hindi ba ang mga Panginoon na iyon mula sa iyong panahon? Hindi mo ba narinig ang tungkol sa kanila 50,000 taon na ang nakakaraan? Pinag-isipan ito ni Harlot at sumagot, kung nagsasabi ka ng totoo, maaaring narinig ko na ang kanilang mga pangalan bago sila namatay. Ngunit kailangan mong malaman na maraming mga elite ang bumangon libu-libong taon bago ako isinilang. Ang labanan sa pagitan ng mga tao, demonyo, at mga magsasaka ng demonyo ay tumagal ng 10,000 taon. Iyon ang panahon na may pinakamaraming talento mula noong dakila. Mga elite upang makuha ang mga banal na artifact, tulad ng Pangu-Axe at Kunlun Mirror sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang mga nasa Yuching Heavenly Lightning Stage ay maaaring hindi mailabas ang kanilang buong potensyal, tulad mo ngayon kahit na mayroon kang 3 artifact na may ranggo na banal, ang Chaos Cauldron, Pangu-Axe, at ang buong kapangyarihan nila ang nararamdaman niyo Kunlun. Lubusan mong nalilimutan ang mga lihim ng Kunlun Mirror bilang resulta, ang mga may-ari ng mga banal na bagay na ito ay hindi mabubuhay ng matagal dahil sila ay papatayin ng iba. Ang pinaka-curious ako ay ang ninuno ng angkan ng Meng. Hindi ko maisip kung paano niya nakuha ang susi na nag-uugnay sa Eye of the Sky Demon sa Sky Tower ng 10,000 Demon Realm. Maliban kung nakapunta na siya sa Sky Tower at umalis, sabi ni Justin. Si Harlot ay tila nag-iisip. Paminsan-minsan, kumikinang ang kanyang mga mata, ngunit mabilis na nawala ang mga emosyong iyon. May naisip ka ba? Pakiramdam niya ay may tinatago ito sa kanya. Pag-angat ng kanyang ulo, siniko niya ito at sinabing, paano kung gagawin ko? Aagawin mo ba ito sa akin? Natahimik si Justin sa katotohanang napakapilyo pa rin niya sa sandaling iyon. Nababagot ba siya sa kanyang pag-iisip na mabuhay ng mahigit 50,000 taon? Bigla na lang, isang nakakabinging tunog ang nagmula sa ground floor ng Sky Tower, na ikinagulat ng dalawa. Tumingin sila sa direksyon at nalaman na ang tunog ay nagmula sa pasukan sa Sky Tower. How is that possible? Bakit binuksan ang entrance? Kumunat ang noo ni Harlot. 1 taon na lang. Hindi ba nagbubukas tuwing 60 taon? Natigilan si Justin. Sigurado ka bang hindi pa ito nangyari dati? Lou.
Ako ay nanirahan dito sa loob ng 50,000 taon, at ito ay palaging nagbubukas isang beses bawat 60 taon mula noon. Maraming ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang baba at sinabing, sa palagay ko ay may kinalaman ito sa pagpasok natin dito at pagbubukas ng pinto. Ang problema ay dapat nasa tuktok ng tore. Well, hinihintay tayo ni MS Law, kaya pumunta muna tayo sa tuktok. 1608. Natigilan si Harlot. Sa tuktok ng tore. Hinihiling mo bang sumama sa iyo? Nagkibit balikat si Justin. Wala akong pakialam kung payag ka. At saka, ikalulugod kong tulungan ka dahil marami akong utang sa iyo. Kung lalabas ako, iba na ang cultivation ko mula ngayon. Hindi marami ang makakatapat ko. Napangiti si Harlot. Ang sinabi nito ay nagdulot ng tawa sa kanya. Kung talagang gusto mong lumaban sa mga tao, hindi ka na sana papasok sa 10,000 Demon Realm 50,000 years ago. Iyon ay mas maliit ang posibilidad na gawin mo iyon kapag nakaalis ka na rito. At saka, mas marami pa akong napatay na tao kaysa sa iyo, kaya walang saysay na pag-usapan ang mga bagay na iyon sa akin. Iyan ang gusto ko sa iyo. Ikaw ay mapagpasyahan. Humajejek si Harlot at tumalon sa hangin, ang kanyang siyam na buntot ng fox ay nagsalubong sa isang puting hadlang habang patungo siya sa tuktok ng tore. Sinundan siya ni Justin. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nagpaplano ka bang makalusot sa 99 na antas ng Zeking Heavenly Lightning? Hindi na kailangang magsapalaran. Maaari kong ipahiram sa iyo ang aking Chaos Cauldron. Bigla na lang siyang tinapunan ng mapanuksong tingin. Silly boy, sa tingin mo ba ay mapipigilan ako ng Zeking Heavenly Lightning? Ano? Napatulala si Justin. Hindi mo ba sinabi sa akin na wala kang kumpiyansa na harapin ang lahat ng ito? Naniwala ka sa lahat ng sinabi ko. Umawang ang labi niya. So, sinasabi mo na may kakayahan kang umalis sa tore matagal na ang nakalipas. Hindi ko magawa 50,000 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi ko sinayang ang mga taon na iyon na walang ginagawa sa kaharian. Ayaw ko lang na maluwag ka, kaya itinago ko ito sa iyo. Sa anumang kaso, kailangan nating mag-navigate sa tore batay sa sarili nating kakayahan. Sigurado akong magiging madali para sa iyo dahil nasa iyo ang Chaos Cauldron, casual niyang sabi. Nakataas na sila ng 20 palapag habang nagsasalita sila. Ang gininto ang hanay sa bawat palapag ay hahampasin sila ng Zeking Heavenly Lightning. Natural, hindi ito nakapinsala kay Justin. Kasabay nito, si Harlot ay hindi naapektuhan, ang kanyang hadlang ng foxtails ay nakakagulat na malakas. Nang makita kung paano siya gumagalaw sa kaginhawahan, naniwala siya sa kanyang naunang sinabi. Hindi mo ba hinihila ang binti ko noon? Bakit hindi mo iniwan si Tony dito at ikaw mismo ang lumabas ng tore? Bulong ni Justin. Binigyan siya ni Harlot ng side eye. Nawala ka na ba sa isip mo? Hindi siya magiging madaling target na pumatay kung hindi ko siya pinigilan dito at hahayaan siyang pumunta sa labas ng mundo. Tanging sa pananatili niya rito ay hindi siya magkakaroon ng pagkakataong itago ang sarili. Natigilan si Justin, nagulat na may ganang motibo siya. Nakangiting sabi niya, pinaplano mo bang patuloy na saktan si Tony kung hindi ako pumasok? Syempre hindi. Pakakawalan ko siya kung hindi ko na siya mapipigil dito. Kung tutuusin, magiging simple na lang para sa akin na patayin siya sa labas ngayong na-recover na ang mga talento ko. Magkakailangan lang ng effort at magre-resulta ng maraming casualties. Napabuntong hininga si Harlot. Gayunpaman, buti na lang at pumasok ka. Tadhana na yata. Hindi nagtagal, nakarating sila sa ikapitong palapag kung saan ang kapangyarihan ng Zeking Heavenly Lightning ay nasa ibang antas. Si Justin ay natatakot na masugitan kung haharapin niya ito ng direkta. Sa kabila ng katotohanan na si Harlot ay nagsusumikap, walang mga sakuna dahil ang kanyang true yuan ay pinahusay. Ang Zeking Heavenly Lightning sa loob ng Sky Tower ay natakot sa lahat ng Sky Demons at Sky Devils ngunit hindi gaanong na-pressure ang mag-asawa. Sa pag-iisip ng kung ano, nagtanong si Harlot, dahil bumukas ang gate papunta sa Sky Tower, ibig sabihin ay mahahanap mo ang iyong Panginoon, si Thaddeus. Plano mo bang ilabas siya?
Napag-isipan ko na, pero ang gulo sa labas, kaya hindi ito tamang oras. At saka, hindi nabanta sa akin ang Sky Tower. Pwede ko na lang siyang balikan sa tamang oras mamaya at tanungin kung gusto niyang umalis. Tumango siya at walang sinabi. Si Justin naman ay may ilang ideya. Kung ipanganak niya si Thaddeus ngunit hindi ang Diablo at demonyong magsasaka, mahihirapan siya sa pakikitungo sa Honghuang sect. Higit pa rito, si Thaddeus ay tila hindi payag na umalis sa kaharian dahil siya ay totoo noong tinanggihan niya si Justin. Higit pa rito, maaaring mas ligtas para sa kanya na manatili sa 10,000 Demon Realm kung isasaalang-alang ang kanyang cultivation. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Justin na magulat na pumayag si Harlot sa kanyang imbitasyon na umalis ng tore ng napakaaga. Aking Panginoon, bakit handa kang umalis sa tore sa pagkakataong ito? Namimiss mo na ba ang mga miyembro ng iyong angkan? Kusa niyang tanong. Nakangiting ngumiti sa kanya, sumagot siya, huwag mo na akong tawaging Imi Lord. Tawagin mo na lang akong Sister Letlet o Harlot. Kapag umalis na tayo sa 10,000 Demon Realm, hindi na ako magiging Panginoon ng Jade Fox Palace. Nanatili ako dito sa loob ng 50,000 taon na higit pa sa sapat. Kung bakit gusto kong umalis, sa isang banda, gusto kong umalis. Sa kabilang banda, interesado akong malaman ang lahat tungkol sa kakaibang kababalaghan. Hindi naniniwala si Justin na ito ay maaaring maging diretso. Kung tutuusin, ilang beses na niya itong niloko at tiyak na may pagpapatuloy niya iyon. Gayunpaman, ito ay hindi mahalaga. Pinili niyang tawagan siya sa buong pangalan nito dahil hindi siya nang ahas na tawagin ang mahigit 50,000 taong gulang na fox na, Sister Letlet. Harlot, maaari mo bang sabihin sa akin ang bagay na balak mong ibalik sa akin bago ko gustong umalis sa tore? Naalala niya na hindi nito nagawang sabihin sa kanya ang isang bagay dahil sa pagmamadali ng sitwasyon. May gusto ba akong sabihin sa'yo? Inikat ni Harlot ang kanyang mga mata sa paligid at nag-isip. Pag-uusapan natin ito mamaya, malalaman mo rin ito sa lalong madaling panahon o huli, dagdag niya. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang magagawa. Sa huli, hindi na siya nagpilit pa dahil sa tingin niya ay hindi siya sasaktan nito. Sa huling ilang palapag, ang mga dagandong at kaluskos ng Zeking Heavenly Lightning ay mas malakas ang tunog kaysa dati. Dahil sa matinding pressure, napahinto ng ilang beses si Harlot, ngunit sa huli ay nalampasan niya ito. Kalaunan ay napagtanto ni Justin na ang kanyang True Yuan at Cultivation Foundation ay higit na nakahihigit sa kanya. Kahit na hindi niya ginamit ang Chaos Cauldron, umaasa siya sa Chaos Energy na sumipsip ng ilan sa makalangit na kidlat. Bilang resulta, siya ay technically cheating. Kung ikukumpara, si Harlot ay hindi gumamit ng anumang artifact at umasa lamang sa kanyang paglilinang upang makayanan ang mga tama ng kidlat. Sa tuktok ng tore, nag-usisa si Harlot sa paligid bago hinanap si Mila kasama si Justin. Inakala ng balisang Mila na magtatagal si Justin sa ibaba, kaya tuwang-tuwa siyang makita itong nakabalik kaagad. Nang makita ang kaakit-akit na si Harlot sa tabi niya, nanlaki ang mga mata nito bago niya ikumpara ang sarili sa kanya. Ang pakiramdam ng kababaan ay bumalot sa kanya. Napakaganda ni Harlot kaya nahirapan siyang batiin siya, kahit na siya ay kapareho ng kasarian. Ang tanging ginawa niya ay hinayla ang manggas ni Justin at tinanong kung si Harlot ang kanyang kataypan. Nabanggit na niya noon si Harlot, ngunit maaaring iugnay ni Mila ang pangalan sa babaeng nauna sa kanya. Mabilis itong tinanggihan ni Justin, dahil hinding-hindi siya mangangahas na tumingin ng diretso kay Harlot. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos nilang umalis sa tore, ang kanyang mga kakayahan ay tiyak na kapantay ng kay Athena. Takot siyang makitungo sa isang taong mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sarili, nag-iisa sa kakaibang personalidad nito. Sa kabila nito, hindi siya sumuko sa kagustuhang sampelan ang puwitan ni Athena. Si Harlot, sa kabilang banda, ay nagpakawala ng mapanuksong tawa. Wow! Nagdala ka ng ibang babae sa pagkakataong ito. Hindi masama. Ang batang ito ay may mahusay na talento. Siya ay may potensyal na maging isang piling tao kung malinang ng maayos.
Kung ipaubaya mo siya sa aking mga kamay, maaari ko rin siyang gawing isang magandang channel para makakuha ka ng yin energy para sa iyong cultivation. Justin, gusto mo bang subukan ito? Ang kanyang mga salita ay natakot kay Mila, na namula sa galit at sumigaw, sino ka? Si Justin ay isang mabait na tao. Huwag mo siyang iligaw. Nagbitiw na sabi ni Justin, sige na. Harlot, huwag mo siyang takutin. Sa halip, hanapin natin ang labasan. Sa tingin ko mas interesado ka sa ibang bagay sa halip. Mahiwagang ngumiti si Harlot na parang may natuklasan siya. Ang naguguluhan na si Justin ay nakamasid habang lumilipad siya sa gitna ng hanay. Pagkatapos, isinama niya si Mila, at dumating ang tatlo sa gitna ng pinakamataas na palapag. Doon, sa wakas ay nakita niya ang bagay na binanggit ni Harlot. Sa ilalim ng kisame ay isang malaking itim at kayumangging drum na kasing laki ng tao. Kakaiba ang disenyo, may matatalim na anggulo at nasa paligid ng 8 gilid. Ang material na kung saan ginawa ay hindi alam, at ang mga nagtitipon sa paligid nito ay ang Zeking Heavenly Lightning Bolts na hindi maisip na mataas ang konsentrasyon. Madaling sabihin na ang makalangit na kidlat sa loob ng Sky Tower ay pinakawalan mula rito. Mabilis na naunawaan ni Harlot ang sitwasyon at ngumiti. Kaya ito. Isa sa mga banal na artifact ng dakilang sinaunang panahon ay ang Now Drum. Kido, natututaw ka na naman ng bago. 1609. Paglikha ng The Great Ancient Immortals. Si Now ay isang maalamat na humongous one-legged divine beast na may mga sungay sa ibabaw ng ulo nito. Usap-usapan na nagdulot ito ng kaguluhan sa dagat bago nilipol ng mga Panginoon. Kabilang daw sa kanila ang Yellow Emperor. Gayunpaman, ito ay isang alamat, kaya walang paraan upang ma-verify ang pagiging tunay nito. Narinig ni Justin ang tungkol sa banal na hayop na iyon ngunit hindi kailanman ang ahas na isipin na minsan itong umiral hanggang sa nakita niya ang tambol. Dahil sa talento ni Now sa pagkontrol ng kidlat, ang drum na ginawa mula sa balat nito ay isang napakalakas na artifact. Nagtatakang tanong ni Justin, paano mo ito nakilala sa unang tingin? Nakita mo na ba ito dati? Siyempre hindi. Ngunit ang angkan ng Quincy ay may mga aklat na ipinasa mula sa dakilang sinaunang panahon, kaya nakakita ako ng ilang paglalarawan ng Now Drum. Mukhang ang Great Ancient Immortals ay naglagay ng Now Drum dito 40,000 taon na ang nakakaraan. Hindi nakakagulat na ang Zeking Heavenly Lightning ay napakalakas. Sa katunayan, ito ay nagmula sa divine na artifact. Tila may natuklasan si Mila. Itinuro ang Now Drum, sinabi niya, tingnan mo, napakaraming Zeking Heavenly Lightning Bolts sa paligid ng drum, ngunit kapag lalapit tayo sa kanila, parang otters sila. Pinagmasdan ni Justin at Harlot at napagtantong tama siya. Ang Zeking Heavenly Lightning ay umiwas sa kanila habang papalapit sila, kunwari ay pinahihintulutan ang sinumang makalapit na lumapit sa Now Drum. Nagliwanag ang mga mata ni Harlot. Parang walang may-ari itong Now Drum. Sinasabi mo bang naghihintay ito sa may-ari nito? Tanong ni Justin. Tama. Kung mas malakas ang divine artifact, mas mataas ang pagkakataon na magkaroon sila ng malay. Nalalapat ito kay Now Drum. Sa tingin ko ang drum ay naglalaman pa rin ng bahagi ng kaluluwa ni Now. Katulad ito ng iyong Chaos Cauldron, kung saan naglalaman ito ng kaluluwa ni Chaos. Ang Now na ito ay malamang na naghihintay ng isang tao na maglabas nito sa tore, kaya ipinaliwanag namin sa amin ni X, kaya't ipinaliwanag sa amin ni Y. Kumunat ang noo ni Justin habang inaalala ang mga sinabi ng ninuno ng angkan ng Meng. Sinabi niya na ang kayamanan na ito ay makapagpapabate sa mga magsasaka ng demonyo. Maliban kung ang tinutukoy niya ay ang pagpasok sa Sky Tower at pagkuha ng Now Drum. Ngumisi si Harlot na parang nabasa niya ang nasa isip niya. Huwag masyadong pasimplehin ang mga bagay-bagay, hanggal na bata. Ang drum na ito ay maaaring kontrolin ang paglabas ng 99 na antas ng Zeking Heavenly Lightning sa sarili nitong. Maliwanag na kung ito ay gagamitin, ito ay magkakaroon ng walang katapusang kapangyarihan. Gayunpaman, gaano man kalakas ang isang artifact, ang pagiging epektibo nito ay tinutukoy ng Master's Cultivation.
Ito ay magiging katawa-tawa kung ang isang Revivitor ay maaaring gumawa ng isang Diablo. Sa sandaling itinuro niya ito, kailangan niyang aminin na iyon ang kaso. Sino ang nagmamalasakit? Kunin mo na lang, Justin. Ang Naudrum ay tila napakalungkot dito, tuwang-tuwang sabi ni Mila. Naakit si Justin sa inaasam-asam. Kung tutuusin, walang gustong makaligtaan ang gayong kayamanan. Kahit na mayroon siyang Chaos Cauldron, Pangu-Axe, at Kunlun Mirror, the more the merrier. Lumukot ang mga mata ni Harlot habang nakangiti. Hindi ako kailanman gumagamit ng artifacts, kaya maaari mong kunin ito. Gayunpaman, kailangan mong pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Kapag nakuha mo na ang Naudrum, malamang nawala ng Zeking Heavenly Lightning na natitira dito, ibig sabihin, kahit sino ay maaaring umalis sa tore. Isang mapait na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko pa ito nahawakan. Nang magsalita siya ay biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nagliwanag din ang mga mata ni Harlot. Nakikita ko. Pinalakpak ni Justin ang kanyang mga kamay. Hindi katakataka na sinabi ng ninuno ng angka ng Meng na maaari itong gamitin upang buhayin ang mga nagsasaka ng Diablo. Kung ginamit ng mga inapo ng angka ng Meng ang susi na ito upang maabot ang tuktok ng Sky Tower at kunin ang Naudrum na ito, nangangahulugan iyon na ang lahat ng mga magsasaka sa 10,000 Demon Realm ay babalik sa mundo ng mga tao. Ang mga human cultivator ay madaling papatayin. Tama iyan. Tumango si Harlot. Tiyak na bubuhayin nito ang Diablo at mga demonyong nagsasaka. Kung ganoon, ang mga paghihigpit na inilagay sa kanila ng dakilang mga sinaunang immortal ay mawawala. Hindi sila mapipigilan ng 10,000 Demon Realm. Nakahinga si Justin na sa wakas ay nagawa niyang ayusin ang kakaibang bagay. At the same time, nonplussed siya. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ninuno ng angka ng Meng, hindi naman alam ng huli ang kanyang mga inapo. Nako, pinabayaan na sila ng buong angka ng Meng, at ng mga demonyo at mga magsasaka ng demonyo. Kung maaari nilang subukang lumaban para sa kapangyarihan sa ilusyonaryong dimensyon sa halip na magtago sa kaharian ng Honghuang, magkakaroon sana sila ng pagkakataong matuklasan ang mga sekreto ng Eye of the Sky Demon at ng mga kayamanan. Gayunpaman, wala silang naisip sa kabila ng kanilang pagtatangka na saliksikin ang kayamanan. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang kayamanan ay isang susi lamang upang sila ay madala sa kaluwalhatian. Sa huli, wala na silang iniisip tungkol sa susi, tinatrato sila bilang isang anting-anting at hinahayaan si Justin na makinabang mula dito. Kung alam ng Demon Sect na ang kayamanan ay maaaring gamitin sa ganitong paraan, sila ay nagmadali sa Eye of the Sky Demon, kahit na nangangahulugan ito na ipagsapalaran ang kanilang buhay, sa halip na manatili sa Honghuang Realm. Marahil ito ay pagsubok mula sa kanilang mga ninuno, dahil nasa kamay ng mga inapo ang kapalaran ng angkan. Habang siya ay nananangis sa sitwasyon, si Harlot ay nakakita ng kakaiba at lumipad sa tuktok ng Naudrum. Doon, nakita niya ang ilang nagniningning na gininto ang script. Tila may inukit ito sa tuktok ng tore. Dahil ang pagsabog mula sa labanan nina Justin at Tony ay walang pinsala sa Sky Tower, hindi ka panipaniwala para sa isang tao na makapag-ukit ng mga salita dito, maliban kung ito ay ginawa ng Great Ancient Immortals. Gayunpaman, hindi nakilala ni Justin ang masalimuot na script na iyon. Mukhang hindi sila kabilang sa kasaysayan ng Zenica. Lumipad siya at nagtanong, ano ito? Si Harlot ay tila solemn na minsan. Sa hitsura ng pagkabigla at paggalang, nagsalita siya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ito ang dakilang sinaunang sistema ng pagsulat. Alam na hindi alam ni Justin ang tungkol dito, ipinaliwanag niya, ang sistema ng pagsulat na ito ay nagmula sa dakilang sinaunang panahon. Sa mga lumang aklat na ipinasa mula sa panahong iyon sa ating angkan, marami sa kanila ang nakasulat sa sistema ng pagsulat na ito. Hindi alam ng marami ang sistema ng pagsulat na ito 50,000 taon na ang nakakaraan dahil ito ay masyadong komplikado at mahirap isaulo. Karamihan sa mga script ay nagbago ngunit at least, nakikilala ko pa rin sila. Ano ang sinasabi nila pagkatapos? Isang pamamaraan ng paglilinang. Sumunod si Mila, sabik na makinig sa mahiwagang bagay.
Matapos suriing mabuti ang sipi, lumitaw ang masalimuot na emosyon sa aking mga mata. Sa huli, sinabi niya, ang talatang ito ay tungkol sa koneksyon sa pagitan ng 10,000 Demon Realm, Sky Tower, Eye of the Sky Demon, at ang 12 Divine Gods and Demons Array. Bumagsak ang bibig ni Justin. Ito ay isang nakagigimbal na balita. Hindi ba ito ang manual? At bakit kasali ang Divine Gods and Demons Array? Isinali ni Harlot ang mga salita at ipinaliwanag ito sa kanila ng maikli. Sa nangyari, ang 12 Divine Gods and Demons Array, 10,000 Demon Realm, at Eye of the Sky Demon ay nilikha ng Great Ancient Immortals, bagamat tila walang kaugnayan ang mga ito. 40,000 taon na ang nakalilipas, upang aisil ang malaking halaga ng mga demonyo at demonyo, nilikha ng Great Ancient Immortals ang array. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang mga demonyo at diablo sa hanay ay patuloy na lumalaban at dumarami ang bilang, na humantong sa napakaraming enerhiya ng yin. Maaga o huli, babagsak ang array. Kaya naman, pagkatapos ng ilang paghahanap, natuklasan nila ang Eye of the Sky Demon at ang 10,000 Demon Realm. Dahil sa kakaibang istruktura at katangian ng espasyo, ito ay napakaangkop para sa pagsipsip ng yin energy. Binago ng mga immortal ang hanay, na nagdidirekta sa karamihan ng enerhiya ng yin sa Eye of the Sky Demon. Iyon ang nag-asikaso sa karamihan ng mga issue. Gayunpaman, ang Eye of the Sky Demon ay sarado at balang araw ay babagsak dahil sa napakaraming enerhiya ng yin. Sa makatuwid, gumawa sila ng channel mula sa Eye of the Sky Demon hanggang sa 10,000 Demon Realm, na siyang daan na ginamit nina Justin at Mila. Tulad ng mga patak ng ulan, ang enerhiya ng yin ay tumagos sa 10,000 Demon Realm mula sa Eye of the Sky Demon sa pamamagitan ng space passage. Nagkataon, ang mga demonyo at demonyo sa 10,000 Demon Realm ay kailangang mapasuko, kaya ang paglikha ng Sky Tower. Ang Naudrum ay isinabot sa itaas ng tore, bilang ang huling punto ng koleksyon ng yin energy. Hanggat ito ay ang espiritual na enerhiya, maging ang yin o Gibson na enerhiya, ang Naudrum ay maaaring i-convert ito sa Zeking Heavenly Lightning. Sa pamamagitan nito, ang tatlong lugar ay perpektong pinagsama-sama. Ang enerhiya ng yin sa loob ng array ay naabsorb sa Eye of the Sky Demon, na nagtrabaho bilang middleman at inilipat sa Sky Tower para palabasin ng Naudrum ang Zeking Heavenly Lightning. Ang kalamangan ay ang enerhiya ng yin ay hindi direktang papasok sa 10,000 Demon Realm, na marahil ay ang mga immortal na mahabagin upang hindi sirain ang kapaligiran. Pagkatapos pakinggan ang paliwanag, sina Justin at Mila ay nakaugat sa lugar. Hindi ito ang kanilang unang pagkakataon na masaksihan ang kamangha-mangha ng paglikha ng mga immortal, ngunit ang gayong masalimuot at masalimuot na proyekto ay sadyang hindi kapani-paniwala. Ang kagalakang natamo niya sa pagpasok sa yugto ng Shang-Ching Heavenly Lightning ay no-attack ng mapagtanto niyang wala pa rin siyang kakayahan. Ang ekspresyon ni Harlot ay puno ng pagkamangha. Dahil mas malakas siya kaysa kay Justin, naiintindihan niya ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa mas mataas na antas. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, pumikit si Mila at mahinang nagtanong, kung ganoon nga, hindi ba nababahala ang Great Ancient Immortals na ang ilang masasamang tao ay magnakaw ng Naudrum at pakakawalan ang mga demonyo at mga demonyong nagsasaka? Hindi ba dumating ang ninuno ng angka ng Meng at kunin ang susi? 1610. Ito ay uri ng pumatay sa mood kapag tinanong ang tanong na iyon, ngunit ito ay isang magandang query. Nakangiting sinabi ni Harlot na mahiwaga, paano kung mangyari iyon? Ito ang pinakamahusay na magagawa ng mga immortal. Ang layunin nila ay payagan ang lahat ng nilalang na mabuhay, hindi sirain ang mundo. Kung pagsasamantalahan ang tagpuan, sigurado akong isinasaalang-alang nila iyon. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo ang isang bagay. Naisuko ka ng angka ni Meng dahil sa kadahilanang tinalikuran ka ng angka ni Meng. Hindi ko maiintindihan kahit sabihin ko sa'yo ngayon. Ano ba? Paano mo kami iiwan sa suspense? Hindi kami bata. Si Mila ay namumutla sa kanyang mga pisngi. Little girl, I'm over 50,000 years old. Para sa isang batang babae, siguradong malaki ang ugali mo. Tila nakita ni Harlot ang kanyang cute, kaya inabot niya ang kanyang mga pisngi upang kurutin ang kanyang mga pisngi. Nagalit iyon kay Mila.
Naramdaman ni Justin na maraming bagay ang tinatago ni Harlot sa kanya, ngunit alam niyang walang kabuluhan ang magtanong. Halimbawa, hindi niya malalaman kung mayroon pang iba sa sinaunang kasulatan sa Sky Tower. Dahil siya lang ang nakakaintindi sa kanila, maaari lang niyang piliin na maniwala sa kanya. Hindi alintana, pareho silang naiintindihan kung bakit biglang bumukas ang Sky Tower. Ang katotohanan ay ang Sky Tower ay palaging bukas, hindi katulad ng pangkalahatang impresyon. Nangangahulugan iyon na palagi nitong pinapasok ang mga demonyo at demonyong magsasaka. Gayunpaman, dahil kinuha ng ninuno ng angkan ng Meng ang susi na humantong sa Eye of the Sky Demon, ang channel, ang napakalaking purple array na nakita nina Justin at Mila, ay isinara. Kapag naisara na ang array, pinigilan nito ang pagpasok ng yin energy sa Sky Tower. Unti-unti, ang tore ay hindi makakuha ng sapat na yin energy para makagawa ng Zeking Heavenly Lightning. Upang magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang masupol ang mga demonyo at demonyong magsasaka, pinili ng tore na magbukas minsan tuwing 60 taon. Gayunpaman, sa pagbabalik ng susi, nakakuha ang Sky Tower ng sapat na yin energy at maaaring muling buksan. Kinailangang aminin ni Justin na ang disenyo ng Great Ancient Immortals ay masalimuot. Oy, nasa harap mo na ang Naudrum. Kung gusto mong kunin, gawin mo kaagad. Nasa iyo ang desisyon. Kung ayaw mo, umalis na tayo. Sabi ni Harlot. Nagulat siya, sinabi niya, pinipili mo ako. Ayaw mo bang umalis ang mga demonyo at demonyong magsasaka sa 10,000 Demon Realm? Ang tanong nito ay nagdulot ng hajijek mula sa kanya. With a nonchalant expression, she said, "Why should I let them go out? Umalis ako with my own capabilities, para hindi nila ako masisi kung nabigo sila, di ba?" Saglit na nag-isip si Justin at umiling habang may suot na mapait na ngiti. Kung hindi ko sila pakakawalan, mahirap ipaliwanag ang sarili ko sa mga tao sa Honghuang Realm. Bale. Kung kahit ikaw, ang ninuno ng Quincy Clan, ay hindi nababahala, bakit ako, isang tao lang, ay mag-aalaga dito? Wala naman silang magagawa sa akin, kaya hindi ko ito kukunin. Hayaan mo ang Naudrum. Pinaikit ni Harlot ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo ito kunin? Kailangan mong malaman kapag kinuha mo ito, ang daan-daang Sky Demon at Sky Devils ay magkakautang sa iyo. Kapag sila ay nasa labas ng mundo, magkakaroon sila ng kapangyarihan ng Tai Ching o maging ang tuktok ng Shang Ching. Nagkibit balikat si Justin. Kaya ano? Kapag ang mundo ay nasa kaguluhan, kailangan kong tumalon upang alisin ang gulo. Kahit na nakapatay na ako ng maraming tao, hindi ko maaaring hayaan ang mga tao na mag-alala tungkol sa pagkalipol. Mayroon pa rin akong ganoong katapatan. Sayang naman. Akala ko tataya ka dahil marami kang problema sa labas, komento niya, kumikislap ang mga mata. Sa huli, tiningnan ng tatlo ang Naudrum bago nagpas siyang hanapin ang labasan. Ito ay isang medyo madaling proseso. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang gate sa labas ng mundo sa kabila ng channel ng Eye of the Sky Demon. Wala itong anumang espesyal na mekanismo, ngunit pinapayagan lamang ng natatanging hanay ang isa na lumabas, hindi pumasok. Walang pag-aalinlangan, dumaan sila sa labasan. Malabo ng ilang segundo ang kanilang pananaw bago nila nakita ang mga bulubundukin na nababalutan ng nyebe, kagubatan, at sinaunang gusali. Ito ay ang Demon Lock Tower sa Shushan kung saan dumating si Justin pagkatapos umalis sa Sky Tower dati. Sa sandaling iyon, lumubog ang kanyang puso, at tumindig ang kanyang balahibo habang umiikot siya para tingnan si Harlot. Isang labis na pang-aapi na naramdaman niyang parang libu-libong bundok ang idiniin sa kanya. Ang Nine-Tailed Divine Fox ay hindi na tila isang mahinang kagandahan para sa kanya. Sa halip, siya ay lumaki sa isang napakalaking sukat, nakahawig ng isang Diyos na maaaring pigain siya hanggang mamatay sa pamamagitan ng isang hampas. Ang mas nakakatakot ay ang matalas na pakiramdam ni Justin na ang walang limitasyong enerhiya sa langit at lupa ay pabago-bago at lumiliko bilang resulta ng kanyang hitsura. Kahit na kayang kontrolin ni Justin ang Heaven and Earth Restoration Energy, hindi niya magagawang magbago ang mundo sa kanyang hitsura.
Kung kailangan niyang sabihin, ang kanyang relasyon sa langit at lupa ay isa sa pakikipagtulungan at pagkakaibigan. Si Harlot, sa kabilang banda, ay lumilitaw na mas mataas sa langit at lupa. Takot na takot sila sa kanya. Nakapagtataka, ang Demon Lock Tower ay hindi tumugon sa kababalaghan na dulot niya, na natiling maamo. Sa isang maligaya at magandang ngiti, si Harlot ay nag-inat ng maganda. Ang lamig ay hindi nakaapekto sa kanyang magandang kalooban sa pagtangkilik sa sinag ng sikat ng araw at sariwang hangin. Nang mapagtonto niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Justin at kung paano binuksan ni Mila ang Troyuan barrier mula sa apoy na namumula ang mukha at puno ng takot ang mga mata, napatawa siya. Paumanhin. Nakalimutan ko na ang aking kapangyarihan ay mababawi pagkatapos kong umalis sa tore. Sa sandaling siya ay nagsalita, ang pang-aapi ay binawi. Bumalik ang kapayapaan sa lugar, na para bang ang lahat ng nangyari kanina ay guni-guni. Nakahinga ng maluwag si Justin. Sinabi niya, ikaw. Ang iyong mga kakayahan ba ay limitado lamang sa kalahati sa 10,000 Demon Realm? Pumikit siya ng maganda at sinabing, kapag ang iyong cultivation base ay umabot sa isang tiyak na antas, malalaman mo na hindi ako makakalaban ni Tony sa loob ng mahigit 1 taon kung ako ay mahina. Ako ang nakabasag ng kanyang Blood Demon Dragon Bone. Ang 10,000 Demon Realm ay may iba't ibang restrictions para sa mga Demon Cultivator ng iba't ibang cultivation base. Pero aminado akong mas mataas ang pagbabawal sa akin. Papunta sa'yo. Hindi natuwa si Justin. Sa katunayan, siya ay magiging walang kapangyarihan laban sa kanya kung sakaling sinubukan niyang salakayin siya. Sa katunayan, naniniwala siyang hindi magiging magandang kapareha si Athena para sa kanya. Siyempre, ang palagay na iyon ay batay sa kanyang kakulangan ng kaalaman tungkol sa kanyang pinakamataas na kakayahan. Gayunpaman, natitiyak niyang si Harlot ay nasa ibang liga kaysa sa kanya, isang liga na hindi niya malalampasan noon pa man. Sa totoo lang, naisip niya na maaaring hindi lang si Harlot ang nasa tuktok ng Yuching, ngunit hindi niya alam kung ano ang umiiral sa kabila ng yugtong iyon. Tumingin si Mila sa puting tanawin at nagtatakang nagtanong, bakit ang lamig dito? Kahit na umuulan ng nyebe. Taglamig na ba ngayon? Naramdaman ni Justin na lumakas ang kanyang pagkadyos, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay malapit sa tuktok ng Tai Ching Heavenly Lightning. Lalong nagiging istorbo ang puso ng Gaia. Minasdan ni Harlot ang kanyang paligid ng may interes. Mukhang napakaraming problema ang nangyari sa labas ng mundo, ngunit wala itong kinalaman sa akin. Gusto kong makilala ang mga miyembro ng aking angkan, anak. Pangunahan ang daan. Saglit na nag-alinlangan si Justin bago sinabing, gusto ko munang pabalikin si MS Law sa ilusyonaryong dimensyon at ayusin ang ilang sama ng loob sa pagitan namin ng kanyang ama. Ang iyong ina po, ang pinuno ng angkan ng Quincy, ay dapat nasa teritoryo ko. Maaari mo akong sundan kapag bumalik ako. Mabuti rin iyon. Hindi ako nakapunta dito sa loob ng 50,000 taon. Ipakilala mo ako sa ilang masasayang lugar sa Earth. Tuwang-tuwang sabi niya. Sa pagkakataong iyon, mukha siyang inosente at malinis ang puso. Gayunpaman, alam niyang magaling itong umarte, at mahirap sabihin kung ano ang nasa isip nito. Samantala, nag-aalalang sinabi ni Mila, Justin, nangako ka sa akin na hindi mo papatayin ang tatay ko at sasamahan mo siya ng maayos. Kailan pa ako nangako sa'yo niyan? Sa panlabas, umiiwas siyang sumagot, gawin mo lang ang sinasabi ko. Payag man o hindi ang iyong ama na ilibing ang Poloka kasama ko para sa iyo, hindi sa akin iyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.